Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1951. Tuwang-tuwa si Angus at mabilis na tinanong ang tripulante na sabihin sa kanya kung ano ang hitsura ng hiyas. Ang miyembro ng tripulante ay sapat na nagdusa dati. Sa oras na ito, natural na hindi siya nang ahas na itago ang anuman at sinabi kay Angus kung ano ang hitsura ng hiyas. Ang mas ikinatuwa ni Angus ay ang hiyas na inilarawan ng crew member ay ang space-time key na hinahanap niya. Pagkatapos noon ay mabilis niyang tinanong kung nasaan si Alvin at kung nasa barko ba siya. Gayunpaman, ang ikinadismaya ni Angus ay wala si Alvin sa barko. Isa lamang siyang ordinaryong trabahador. Kung nasaan siya ngayon, hindi alam ng crew. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay gumagawa ng mga kakaibang trabaho sa lahat ng dako at walang matatag na trabaho. Matapos makuha ang ilang impormasyon na gusto niya, hindi pinabayaan ni Angus si Meyer at ang iba pa. Kung hindi dahil sa kanila, hindi niya mahahanap ang space-time key hanggang ngayon. Sa makatuwid, nais ni Angus na ilabas ang kanyang galit sa mga taong ito. Sa katunayan, sa mga naunang pambubugbog, ilang tripulante na ang namatay. Sa oras na ito, walang intensyon si Angus na palayain sila ng buo at patayin ang iba pa sa kanila. Ginawa ito ni Angus hindi lamang para ilabas ang galit sa kanyang puso, kundi dahil din sa ayaw niyang kumalat ang sekreto ng space-time key. Ang mga taong ito mula sa Fen Country ay halatang may alam, kaya natural na hindi niya sila pakakawalan. Sa makatuwid, ang kapalaran ni Meyer at ng iba pa ay napagpasyahan na mula sa simula. Sa huli, walang makatakas sa kanila. Pumasok din sa mga pasyalan ni Angus ang pangalang Alvin. Matapos umalis sa Purple Sun Star, inutusan ni Angus ang mga tao na imbestigahan si Alvin. Bagamat si Alvin ay mula sa Fen Country, hindi masyadong mahirap na imbestigahan ang sitwasyon ni Alvin sa kakayahan at mga impormante ni Angus. Kaya naman, mabilis na iniulat ng kanyang deputy ang impormasyon ni Alvin sa kanya. Gayunpaman, ang ikinabahala ni Angus ay ang aktwal na pagsali ni Alvin sa hukbo. Hindi mahirap para sa kanila na mag-imbestiga sa isang tao, ngunit mas mahirap makuha ang isang tao mula sa ibang bansa at ibalik sila. Ngayon, nakapasok na rin si Alvin sa kampo ng militar, na lalong nagpahirap sa kanya. Malinaw na hindi makatutuhanang magpadala ng napakaraming tao. Ang tanging magagawa niya ay magpadala ng kaunting bilang ng mga tao para makalusot, hanapin si Alvin, at agawin muli ang hiyas na pag-aari nila. Desidido si Angus na makuha ang space-time key. Bukod dito, hindi nasiyahan ng mga nakatataas sa kanyang mabagal na pagkilos, kaya kinailangan ni Angus na kumilos sa lalong madaling panahon. Matapos matanggap ang utos ng kanyang superior, agad na nagpadala ang representante ni Angus ng mga tao upang isagawa ito. Sa pagkakataong ito, nagpadala siya ng squad ng 6 na tao. Ang squad na ito ay nagsagawa ng maraming mga lihim na infiltration mission dati, kaya sila ay napaka-experience sa aspetong ito. Bukod pa rito, ang bawat isa sa kanila ay napakahusay. Sa opinyon ng representante ni Angus, ang pagkuha ng isang cookhouse sa engineer camp ay talagang isang piraso ng cake. Ang maliit na pangkat ng 6 na tao ay mabilis na pumasok sa Fengji Country at mabilis na sumugod sa kampo ni Alvin. Sa panahong ito, hindi sila natuklasan. Nagmamadali pa silang lumakad ng lantaran sa halip na magpalusot. Ginamit din nila ang kanilang mga peking sertipiko ng pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi sila nakita. Matapos magmadali hanggang sa kampo ni Alvin, nakaramdam sila ng kaunting problema sa unang pagkakataon. Dahil ito ang kampo ng militar, ang mga ordinaryong tao ay hindi pinayagang makalapit ng kusa. Imposibleng magkalapit sila sa sikat ng araw. Magpahinga tayo sa araw at maghintay hanggang gabi. Para kumilos, sabi ng leader ng small team. Ang iba ay natural na walang pagtutol. Kaya naman, ang grupo ng 6 na tao ay nakahanap ng mapagpahingahan sa isang bayan malapit sa kampo ni Alvin at pansamantalang nanatili roon upang maghanda para sa pagkilos ng gabi. Nang sumapit ang gabi at napuno ng maitim na ulap ang kalangitan, nagpalit na silang 6 ng damit. Ang kanilang mga kamay at katawan ay nilagyan ng lahat ng uri ng sandata. Mukha silang fully armed. Fair na,
Sa utos ng pinuno, ang 6 na tao ay direktang lumabas ng silid sa pamamagitan ng bintana upang maiwasang matuklasan ng iba kung sila ay dumaan sa pangunahing pinto. Pagkatapos nito, pumunta sila sa kampo sa ilalim ng takip ng gabi. Sa oras na ito, ang buong kampo ay napakatahimik. Gayunpaman, ang mga sundalong nagpapatrolya na nagbabantay ay hindi karaniwan. Sa mga sundalong ito, ang ilan ay mga bagong recruit na bagong sali. Tulad ni Alvin, ang mga bagong recruit na ito ay isinaayos upang magbantay. Ang pagpapatrolya ay isa ring uri ng pagpapatrolya para sa kanila. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayong gabi ay malinaw na hindi masyadong palakaibigan sa mga bagong recruit. Ang 6 na tao ay hindi ordinaryong tao. Ang mga maaaring personal na matagpuan ng Deputy General ni Angus at may mayaman na karanasan sa lugar na ito ay malinaw na hindi maihahambing sa mga bagong recruit. Ang pinuno ng maliit na pangkat ay nagwagayway ng kanyang kamay at hiniling ang lahat na mahiga. Pagkatapos nito, gumapang sila pasulong sa lupa. Ang mga sundalong nagbabantay sa itaas ay halatang hindi matuklasan ang kanilang pag-iral. Iniwasan ng 6 na tao ang mga sundalo sa itaas at nagpatuloy sa pagsulong. Hindi nagtagal, pumasok na sila sa barracks. Gayunpaman, walang alinlangan na napakahirap na makahanap ng isang tao sa maraming kwartel na ito. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang subordinate. Una, hahanap tayo ng patrol team, papatayin sila, at papalitan ng damit. Pagkatapos, gagawa tayo ng kaguluhan at aakitin ang mga tao dito. Makikihalo tayo sa kanila at dahan-daw ang hahanapin ng target. Nag-isip sandali ang kapitan at sinabing, bago sila dumating, nakita na nilang lahat ang portrait ni Arwen. Kaya naman, hanggat nakikita nila si Arwen, makikilala nila siya. Higit pa rito, maraming barracks dito, at walang alinlangan na hindi makatutuhanang maghanap ng isa-isa. Sa makatuwid, hindi masamang ideya na kumilos ng padalos-dalos at akitin ang ahas palabas ng butas nito. Sa tulong ng dilim ng gabi, hindi imposibleng maghalo sa kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng hitsura, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng mga tao ng Blazing Wind Nation at ng mga tao ng Fengji Nation, hindi pa banggitin na oras na ng gabi. Tumanggo naman ang iba at sumang-ayon sa ideya ng pinuno. Pagkatapos nito, natagpuan ng 6 na tao ang isang patrol team na may dalang sandang sa kanilang mga kamay. Ang bawat tao ay pumili ng isang target at tinakpan ang bibig ng isa pa. Kasabay nito, ginamit nila ang punyal para putulin ang lalamunan ng kausap. Dahil 5 sundalo lamang ang nasa pangkat na ito, ang 6 sa kanila ay higit pa sa sapat. Handa na ba kayong lahat? Nakita ng pinuno na ang lahat ay nagpalit ng damit ng Fengji Nation at nagtanong. Oo, tumanggo ang lahat. Mabuti, tumanggo ang pinuno. Pagkatapos, inilabas niya ang pistol sa kanyang kamay at nagpaputok sa hangin. Binasag ng malutong na tunog ng mga putok ng baril ang katahimikan ng gabi. Agad na sumipol ang mga sundalong nagbabantay. Ang nakakatalim na tunog ng mga sipol ay umalangaw sa buong kampo. Sabay-sabay na lumiwanag ang lahat ng ilaw sa barracks. Pagkatapos noon, malinaw na naririnig ng lahat ang mga ingay ng mga taong nagsusuot ng kanilang mga damit at sumisigaw. Pagkatapos noon, mayroon ng mga sundalong tumatakbo palabas ng barracks. Habang tumatakbo sila ay inayos nila ang kanilang mga damit. Ang mga taong iyon mula sa Blazing Wind Nation ay nakahanap na ng isang madilim na lugar na mapagtatagwan sa oras na ito. Kasabay nito, itinago din nila ang mga bangkay mula noon. Anong nangyari? Isang opisyal mula sa Fengji Nation ang lumabas at nagtanong. Hindi ko alam. Narinig ko lang ang putok ng baril, sabi ng isa. Nasaan ang mga nagbabantay at nagpapatrol? Halika rito. Anong nangyari? Saan nanggaling ang putok ng baril? Sino ang nagpaputok nito? Tanong ng opisyal. Hindi nagtagal, dumating ang mga nagbabantay. Gayunpaman, hindi nagpakita ang mga nagpapatrulyang sundalo. Di nagtagal, naunawaan ng opisyal na may nangyari talaga. Baka na-aksidente ang mga nagpapatrulyang sundalo. At para makalusot ng maayos at mapatay ng walang ingay ang mga nagpapatrulyang sundalo, halatang hindi ordinaryong tao ang pumasok. Sa pag-iisip nito, sinabi ng opisyal, maghanap sa mga grupo. Kung makakita ka ng kainahinalang target, magpaputok ka agad ng babala.
Isa pa, isara ang lahat ng pinto at huwag hayaang makapasok o umalis ang sinuman. Oo, Ginoo, sumagot ang lahat at nagsimulang gumalaw. Kumalat din ang ingay sa harapan sa kinaroroonan nina Alvin at Bernard. Sa katunayan, ang lugar na tinitirhan ng dalawa ay hindi katulad ng mga sundalo. Gayunpaman, ang distansya ay hindi masyadong malayo. Sa sobrang lakas ng ingay sa harapan, natural na narinig nila ito mula sa likuran. Anong wala? Ang mga tao sa harap ay magsasanay sa gabi. Bulong ni Alvin sa sarili. Sa katunayan, katatapos lang mag-training ni Alvin at natulog na lang para magpahinga. Nagsusuot na ng damit si Bernard. Diretsyong sabi niya kay Alvin, bilisan mo magbihis ka. May nangyari sa harap. Hindi ka ba nakarinig ng ganoon kalaking putok ng baril? Ako ba? Medyo nahihiyang sabi ni Alvin. Talagang hindi niya ito narinig dahil maraming ginagawa sa kusina araw-araw. Pagkatapos noon, kailangan pa niyang mag-training, kaya pagod na pagod siya araw-araw. Dahil dito, natutulog siyang parang troso araw-araw. Bukod pa rito, likas niyang nadama na walang anumang aksidente sa kampo, kaya natural na wala siyang ganoong uri ng pagbabantay sa kanyang puso. Bagamat sinabi niya iyon, hindi naman mabagal ang mga kamay ni Alvin, at mabilis niyang sinuot ang kanyang damit. Kunin mo ito para sa pagtatanggol sa sarili. Sa oras na ito, hinagisan ni Bernard ng baril at hindi na mamalayan na sinalo ito ni Alvin. Ako, hindi ko alam kung paano gamitin. Sabi ni Alvin na malungkot ang mukha. Sa katunayan, kahit na siya ay tumatanggap ng pagsasanay ni Bernard nitong ilang araw, ito ay lahat ng pangunahing pagsasanay at ilang karanasan at kaalaman. Hindi pa siya nagsimulang matuto tungkol sa mga baril. Pumunta si Bernard sa gilid ni Alvin at mabilis na tinuruan kung paano i-load ang baril at kung paano pumutok. Pagkatapos noon, wala na siyang pakialam dito. Hindi alam ni Alvin kung matatawa o maiyak. Ang paraan ng pagbaril ay hindi mahirap, ngunit ang susi ay hindi pa siya nagpaputok ng baril dati. Natatakot siya na baka hindi siya tamaan ng tama. Kabanata 1952, gustong humingi ng payo ni Alvin kay Bernard kung paano mag-shot, ngunit lumabas na si Bernard sa mga oras na ito. No choice si Alvin kundi kunin ang baril at lumabas din. Gayunpaman, kinakabahan na siya. Kung totoo ang sinabi ni Bernard kanina tungkol sa pagkarinig ng mga putok ng baril, kung gayon ang sitwasyon ngayong gabi ay medyo delikado. Gayunpaman, napaka-curious ni Alvin kung sino ang may lakas ng loob na maglunsad ng palihim na pag-atake sa kampo ng militar. Bagamat may mga bagong recruit dito, medyo marami rin ang mga veterano. Bukod dito, pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, alam din ni Alvin na bagaman ang mga sundalong ito ay parang mga ordinaryong inhinyero sa ibabaw, ang kanilang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Sa lalong madaling panahon, napagtanto ng mga tao mula sa Blazing Wind Country kung gaano pambihira ang mga sundalong ito. Bagamat nakapagpalit na sila ng uniforme ng Windy Wind Country at matagumpay na nakipaghalo sa mga sundalong ito, natuklasan nila na ang mga sundalong ito ay ganap na naiiba sa mga nagpapatrulyang sundalo noong una. Sila ay mas mapagbantay, at mula sa kanilang kahangahangang paraan, naramdaman nila na ang mga sundalong ito ay mas mabangis. Malinaw, ang mga sundalong ito ay hindi dapat gawing trifle. Bahagyang napangiwi ang kapitan. Bagamat maaari niyang pamunuan ang kanyang mga sundalo na maglunsad ng pag-atake, naglakas loob siyang igarantiya na hanggat gumawa siya ng hakbang, matutuklasan kaagad ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang mga taong ito ay napakatalino ngayon. Walang pagkakataon na maiwan silang mag-isa. Kaya naman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya ang kapitan na huwag ipagpatuloy ang pananakit ng mga tao. Ang layunin nila dito ay pangunahing hanapin si Elvin at kunin ang hiyas, hindi para pumatay ng tao. Sa makatuwid, tulad ng iba pang mga sundalo ng Wind Nation, naghanap sila sa paligid. Sa katunayan, hinahanap nila si Alvin. Maya-maya, may nakita silang pamilyar na figure. Naningkit ang mga mata ng kapitan habang nakatingin sa harapan. Doon, nagmamadaling tumakbo ang isang figure mula sa likuran. Habang tumatakbo ay kinakapa niya ang baril sa kanyang kamay. Ang taong iyon ay tila halos kapareho ng taong nasa larawan. Halika, lapitan natin at tingnan natin. Dahil sa dilim, hindi malinaw na makita ng kapitan ang nasa harapan niya. Naramdaman na lang niya na medyo katulad ng target nila this time.
Kaya naman, kinailangan nilang lumapit para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Bukod dito, kung gusto nilang mahanap ang hiyas, kailangan nilang hulihin si Alvin o hanapin siya. Ang 5 pa ay tumango ng hindi mahahalata. Kaya, ang grupo ng 6 ay tumungo sa kanilang target. Medyo nanlumo si Alvin, pero medyo na-curious din siya. Pagkalabas niya ng kitchen dormitory ay nakita niyang puno ng aktibidad ang kampo sa kanyang harapan. May mga tumatakbong figure sa lahat ng dako, at lahat ay mukhang kinakabahan. Sino sa lupa ang napakalakas ng loob na pumunta dito at gumawa ng gulo? Napaisip si Alvin sa sarili. Alvin, may napansin ka bang kakaiba? Lumapit si Bernard sa tabi ni Alvin at nagtanong. Mabilis na sinabi ni Alvin, "Subaybayan, wala akong nakitang kakaiba." Ang usapin ngayon, maaari mong gamitin ang ilan sa mga bagay na karaniwan kong ibinibigay sa iyo upang makita kung mayroong anumang kainahinala sa paligid, sabi ni Bernard. Sa panahong ito, sinanay ni Bernard si Arvin. Gayunpaman, hindi tulad ng iba, hindi lamang niya sinanay ang kanyang katawan. Sa katunayan, habang sinasanay ang kanyang katawan, nagtanim din si Bernard ng iba't ibang kaalaman kay Arvin, kabilang ang investigasyon, kontra-investigasyon, kung paano mabilis na maghanap ng mga target, at iba pa. Baka kinakabahan yung iba sa nangyari ngayong gabi, pero parang hindi naman kinakabahan si Bernard. Sa halip, itinuring niya itong isang bihirang pagkakataon para sanayin si Alvin. Hindi inaasahan ni Alvin na sasabihin iyon ni Bernard. Nagulat siya noong una, saka tumango at sinabing, "Sige, obserbahan ko agad." Pagkasabi noon ay kinalma ni Alvin ang sarili. Pagkatapos noon, tumingin siya sa medyo magulong paligid, trying hard to find something. Gayunpaman, walang nahanap si Alvin kahit ilang sandali pa ay nagmamasid. Parang normal ang lahat, ang mga tao sa kampo ay naghahanap at ang lahat ay abala, ngunit walang bakas ng taong pumasok. "Monitor, wala akong nahanap," sabi ni Alvin kay Bernard. "Hindi ba masyado pang maaga para magkaroon ng ganitong conclusion?" Bernard said to Alvin, "Remember, just because you didn't found anything unusual does not mean that there is nothing unusual. Look around. After hearing the gunshots, the gates of the camp is closed." Tsaka may mga nagbabantay sa bawat gate. Yung pumunta dito para manggulo halatang walang chance na umalis. "Monitor, ibig mo bang sabihin ay hindi pa umaalis ang dumating para manggulo at nagtatago pa sa kampo na ito?" Medyo nagulat na sabi ni Alvin. Nakita niya ang iba na naghahanap ng napakatagal ngunit wala, kaya naisip niya na ang taong dumating upang manggulo ay umalis na. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang monitor na hindi umaalis ang tao at nasa kampo pa rin. Ito ay natural na ikinagulat niya. Pero, saan sila magtatago? Napakaraming tao sa kampo, at wala kaming nahanap pagkatapos ng napakatagal na paghahanap, sabi ni Alvin habang nakatingin sa mga taong naghahanap pa rin sa paligid. "Tingnan mo ang iyong alas-tres," biglang sabi ni Bernard kay Alvin sa malalim na boses. "Alas-tres." Narinig ni Alvin si Bernard at likas na tumingin sa direksyon na iyon. Pagkatapos noon, nakita niya ang ilang sundalo sa kampo na tumatakbo palapit sa kanya. Maliban doon, wala siyang nakitang kakaiba. "Wala naman," sabi ni Alvin. "Tingnan mo ang kanilang mga paa," patuloy ni Bernard. Habang nagsasalita siya, hinailan niya ang bolt at halatang kinakarga ang baril. Nang marinig ang tunog ng pagkarga ni Bernard ng baril, si Alvin ay likas na kinabahan. Gayunpaman, masunurin pa rin siya at tumingin sa paanan ng mga taong iyon. Napakunot ang noo ni Alvin dahil nakita niyang iba ang sapatos sa paa ng mga iyon sa kanila. Sa kampong ito, ang mga damit at sapatos ng lahat ay pantay na inisyu. Lahat sila ay kagamitang pangmilitar. Maging ang mga lutuing tulad ni Alvin ay nagsuot ng parehong damit at sapatos gaya ng iba. Gayunpaman, ang mga sapatos ng mga taong ito na dumating ay malinaw na naiiba sa kanila. Gayunpaman, ang sapatos ay hindi malaki, at ang nakapaligid na paningin ay hindi masyadong maganda. Kung hindi titingnang mabuti, magiging mahirap makita ang pagkakaiba. Bilang karagdagan, ang lahat ay abala sa paghahanap ng mga kainahinalang tao, kaya mas mahirap hanapin ang sitwasyong ito. "May sira sa sapatos nila," ani Alvin, ang kanyang mga kamay ay kusang humihigpit sa baril sa kanyang kamay. "Itaas mo ang iyong baril at barilin."
Dumating ang mahinang boses ni Bernard. Ah, shoot, sila ba ang mga taong nakalusot? Dapat ba tayong magtanong muli? Medyo nailang si Alvin sa biglaang utos ni Bernard. Hindi ba masyadong arbitrary ang pagbaril ng ganoon lang? Baril, shoot, ito ay isang order. Dumating na naman ang boses ni Bernard. This time, parang may galit sa boses niya. Halatang galit siya na hindi pinakinggan ni Alvin ang utos niya na magpabaril agad. Naramdaman din ni Alvin na parang galit si Bernard. Wala na siyang ibang sinabi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang baril, nag-alinlangan sandali, at nagpaputok. Sa pagkakataong ito, kitang-kita rin ng 6 na tao mula sa Blazing Wind Nation na papalapit kay Alvin ang kanyang mukha nang sinusukat sila ni Alvin. Sa wakas ay nakumpirma nila na ang taong ito ang kanilang target sa pagkakataong ito, at sila ay napakasaya sa kanilang mga puso. Samantalang si Alvin na nakatitig sa kanila, wala naman silang naramdamang kakaiba. Malaki ang tiwala nila sa kanilang mga pagbabalat kayo. Napakaraming tao ang hindi nakapansin sa kanila ngayon, kaya hindi rin sila dapat pansinin ni Alvin. Bukod dito, ayon sa intelligence, ang target nila sa pagkakataong ito ay isang recruit na kakapasok lang sa kampo ng mahigit 10 araw. Bukod dito, siya ay isang sundalong tagapagluto, kaya't hindi gaanong dapat matakot. Kaya naman, ang mga taong ito ay nag-iisip ngayon na mabilis na supilan si Alvin at pilitin siyang ibunyag ang kinaroroonan ng gemstone. Matapos makuha ang gemstone, mabilis silang umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, nang susugod na sila sa tabi ni Alvin, bigla nilang nakitang itinaas sa kanila ni Alvin ang kanyang baril. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan, talagang pinaputukan niya sila. Kasabay nito, pinaputukan din sila ng matandang kawal sa pagluluto na katabi ni Alvin. Dalawang biglaang putok ng baril ang tumagos sa kalangitan ng gabi at umalingaw sa buong kampo. Sandaling natigilan ang mga sundalong naghahanap sa kampo bago nila mabilis na sinundan ang direksyon ng tunog. Bang! Matapos ang 2 putok ng baril, nahulog sa lupa ang isa sa 6 na tao sa maliit na koponan. May malaking butas sa ulo at patuloy na umaagos ang dugo. Dilat ang kanyang mga mata at pagkatapos ng ilang beses na pagkibot sa lupa ay tuluyan na siyang nawalan ng hininga. Bilang karagdagan sa taong ito na namatay sa lugar, mayroong isa pang tao, ang pinuno ng maliit na pangkat na ito, na nakahawak sa kanyang braso sa sakit. Doon, patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang braso. Hindi nagtagal, ang buong braso niya ay kinulayan ng pula ng dugo. Bilis, maghanap ka ng cover. Exposed na kami. Sa oras na ito, ang pinuno ng maliit na koponan ay walang pakialam sa sakit sa kanyang braso at nagmamadaling sinabi sa kanyang mga miyembro ng koponan. Sa totoo lang, kahit hindi niya sabihin, naiintindihan na ng mga miyembro ng team niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kung hindi sila na-expose, hindi sila papaputukan ng 2 katapat nila. Gayunpaman, mahusay silang nagtago. Paano sila nalantad? Hindi malaman ng iba. Kaya paano sila nadiskubre ng 2 kusinero at nabaril sila ng husto? Kabanata 1953, tinakpan ng kapitan ng squad ang nasugatan niyang braso at naghanap ng mapagtatagwan habang nagtatampo niyang iniisip, paano ko na-expose ang sarili ko? Normal ang lahat noon, at ang iba ay walang nakitang mali sa akin. Bakit ko inilantad ang sarili ko sa harap ng 2 sundalo ng cookhouse? Bukod dito, masyadong arbitrary ang 2 sundalong ito sa pagluluto, tama ba? Kahit na pinaghihinalaan nila ang kanilang pagkakakilanlan, dapat ay nagtanong muna sila. Bakit hindi man lang sila tinanong at binaril ng diretsyo? Gayunpaman, kahit na maraming mga pagdududa sa kanyang puso, malinaw na hindi ito ang oras upang isipin ito. Dahil sa 2 putok ng baril kanina, pinalibutan na sila ng ibang mga sundalo ng Fen Country. Kailangan muna nilang maghanap ng takip at pagkatapos ay humanap ng paraan para makaalis. Kung tungkol sa misyon, sa hitsura nito, sila ay nabigo na. Bagamat nahanap na nila ang target, hindi nila nagawang masupo ang target at magtanong tungkol sa kinaroroonan ng gemstone. Sa halip, natuklasan muna ng target ang kanilang abnormalidad at pinaputukan sila, na naglantad sa kanila. Bagamat malaki ang posibilidad na mabaygo ang misyon, ayaw pa ring sumuko ng pinuno ng maliit na pangkat. Kahit na naghahanap siya ng cover, naghahanap pa rin siya ng cover sa direksyon ni Elvin.
Halatang gusto pa niyang subukan at tingnan kung mahuhuli niya si Elvin. Sa kabilang banda, kinabahan si Alvin pagkatapos mag-shooting. Natakot siya na ang mga taong ito ay mga sundalo sa kampo at binaril ang maling tao. Kung nangyari iyon, ang mga bagay ay magiging kakilakilabot. Gayunpaman, sa paghusga sa reaksyon ng mga taong iyon, halatang tama ang mga naunang sinabi ni Bernard. Ang mga taong ito ay talagang hindi mula sa kampo, ngunit mga taong nakalusot sa kampo. Kung hindi sila magkakaroon ng ganoong reaksyon pagkatapos mabaril. Halata naman na guilty sila sa pagkakalantad. Laking kontento si Elvin na nataman niya ang isa sa kanila ng kanyang putok. Bagamat hindi niya pinatay ang kabilang partido, nasaktan niya ang kabilang partido. Para kay Elvin, na unang beses na nag-shot, ito ay malinaw na isang magandang resulta. Siyempre, alam din ni Alvin na may kasamang swerte sa shot na iyon. Gayunpaman, labis ding hinangaan ni Alvin ang kuha ni Bernard. Noon, mas namulat si Alvin na halatang hindi ordinaryong tao ang kanyang pinuno ng squad. Tiyak na napakalakas niyang sundalo noon. Kung hindi niya malalaman ang lahat. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Alvin si Bernard sa aktwal na labanan. Diretsyong binaril siya ni Bernard sa ulo. Ito ay malinaw na hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong tao. Ano pang hinihintay mo? Dali magtago ka. Ngayon pa lang ay nabigla pa si Alvin sa putok kanina, dumating ang boses ni Bernard, at saka diretsyong hinayla siya pabalik. Sa pagkakataong ito, napansin ni Alvin na mabilis na tumakbo ang mga iyon patungo sa kanila. Nagbabaril pa sila habang tumatakbo. Si Alvin naman ay natigilan. Mabilis niyang sinundan ang pinuno ng kanyang pangkat at nakahanap ng lugar na mapagtataguan. Pagkatapos, nagsimula siyang lumaban. Halatang hindi mataas ang husay ni Alvin sa pagbaril, kaya hindi siya masyadong makapagbanta sa mga taong iyon. Sa kabilang banda, napakataas ng shooting skill ni Bernard. Ang kabilang partido ay medyo mahiyain, at ang isa sa kanila ay binaril at nasugatan. At dahil na rin sa pamamaril ni Bernard ay masigurado ang pinuno ng squad na hindi dapat manibiro ang dalawang sundalong ito sa pagluluto. Dagdag pa rito, paparating na ang mga sundalong nasa likuran nila, kaya pansamantala nilang hindi pinansin si Alvin at mabilis na nakahanap ng takip sa malapit at nagsimulang barilin. Sa oras na ito, ipinakita ng mga sundalo sa labas ang kanilang mga tactical na katangian. Ang kanilang mga aksyon ay napaka-standard. Habang binabaril ang iilang tao, pinuprotektahan din nila ang kanilang sarili ng husto. Bukod dito, mabilis nilang pinalibutan ang gilid na ito. Dahil dito, lalo pang nakaramdam ng pressure ang mga sundalo ng Firewind Country. Anong nangyayari? Di ba sabi mo puro engineering soldiers ang mga sundalo dito? Bakit napakalakas nila? Sabi ng squad leader na nakakunot ang noo. Gayunpaman, walang makasagot sa kanyang tanong. Ang tanong na ito ay nasa puso rin ng ilang tao sa eksena. Sa orihinal, ang tactical literacy ng dalawang sundalo ng cookhouse ay nakakagulat na. Sa huli, napakalakas din ng mga sundalong inhinyero dito. Paano sila mabubuhay? Kung tutusin, nagtaka pa nga ang mga taong ito kung ang naunang pagpaslang sa mga nagpapatrulyang sundalo ay isang pain na sadyang pinakawalan ng kabilang partido para akitin sila. Kung hindi, bakit nila sila papasukin ng ganoon kadali? Sa huli, ang mga tao rito ay nagpakitang muli ng napakalakas na lakas. Gayunpaman, halatang hindi na nila masyadong iniisip ang mga bagay na ito ngayon. Napapalibutan na sila ngayon, at patuloy silang binabaril ng mga bala. Ni hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo. Mission failed. Prepare to break out. I'll cover the rear, the squad leader said. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na bubuo sa puntong ito. Marami na silang nagawang infiltration mission dati, at hindi dahil wala pang mas mapanganib kaysa sa sitwasyong ito. Gayunpaman, sa huli, matagumpay nilang nakumpleto ang misyon. Sa pinakakaunti, hindi naging problema para sa kanila ang ligtas na pag-atres. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagparamdam sa kanya na ito ay lubhang nakakalito. Niwala siyang gaanong tiwala sa pag-alis sa Cobb. Gayunpaman, kung hindi nila pipiliin na mag-break out sa oras na ito, maaaring hindi sila makaalis kahit na gusto nila sa huli. Halos sabay na tumanggo ang ibang miyembro ng Firewind Country team.
Lahat sila ay nakaranas sa aspetong ito at alam nilang hindi ngayon ang panahon para maging mapagpanggap at mag-alinlangan. Kaya naman, pinalakas ng pinuno ng squad ang firepower upang maakit ang atensyon ng mga tao mula sa Wind Country. Yung iba naman, sumiksik sila sa ibang direksyon. Kailangang sabihin na ang pinuno ng squad ng koponan ng Firewind Country ay napakalakas. Habang dinaragdagan ng firepower, mapoprotektahan din niya ang sarili mula sa pagbaril ng mga tao sa kabilang panig. Sa loob ng ilang panahon, ang mga tao mula sa Wind Country ay walang paraan upang makaalis sa lugar na ito. Si Alvin ay nagbasyot din sa oras na ito, ngunit ang labanan na ito ay mas katulad ng isang aktwal na ehersisyo sa labanan para sa kanya. Nagpa-practice lang siya ng marksmanship at hindi naisip ang pumatay ng iilan. Sa bagay, maraming tao ang nakapaligid sa kanya, kaya bale nakapatay pa siya ng isa. Don't shoot randomly. Aim and shoot again. Umalangaw-ngaw ang boses ni Bernard sa tenga ni Alvin. Lumingon si Alvin at napagtanto niyang si Bernard ay lumapit sa kanya at nakahiga sa tabi niya. Tumingin ka sa harap, huwag mo akong tingnan, sabi ulit ni Bernard. Itutok ang iyong mga mata sa unahan. Panatilihing matatag ang iyong mga kamay at huwag manginig. Naintindihan naman ni Alvin nang marinig iyon. Tinuturuan siya ni Bernard kung paano mag-shoot on the spot. Kaya naman, hindi na naglakas loob si Alvin na bumaril ng walang ingat. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang harapan sa patuloy na pag-indayog at medyo ethereal na figure. Pagkatapos noon, sinunod ni Alvin ang utos ni Bernard. Pinipigilan niyang hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay, pantay ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay nakaka-relax. Ang isa pang putok ay nagpaputok. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin matamaan ni Alvin ang kapitan ng Firewind Nation. Gayunpaman, nataman niya ang bunker na hindi kalayuan sa kalaban. Masasabing mas mataas ang kanyang katumpakan kaysa dati. Very good, sabi ni Bernard. Sandaling inisip ni Alvin kung mali ba ang narinig niya. Sa panahong ito, araw-araw siyang sinasanay ni Bernard. Gayunpaman, gaano man siya kahusay, hindi siya pupurihin ni Bernard. Tila mataas ang pamantayan ni Bernard sa kanyang puso. Ang pinaka narinig ni Alvin sa kanya ay lahat ng klase ng pamumuna. Ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita siya ng pumupuri sa kanya tulad ngayon. Huwag kang magambala, malamig na naman ang boses ni Bernard. Tumingin ka sa harap. Kanina lang sila sobrang close. Ayusin mo ang direksyon mo ayon sa nararamdaman mo kanina. Okay. Hindi naman tumutol si Alvin. Bahagyang ibinaling niya ang bibig, hinalma ang kanyang isip, at diretsyong tumingin sa harapan. This time, hindi na siya nagmamadaling mag-shot. Sa halip, tahimik siyang nagmamasid, pinagmamasdan ang pattern ng kapitan. Napatigil sa pagsasalita si Bernard na katabi ni Alvin. Hindi niya pinilit si Alvin na barilin at ipinaubaya niya ang lahat kay Alvin upang magdesisyon. Ang isa pang putok ay nagpaputok. Nanginginig ang balikat ni Alvin. Tapos, may biglang sumabog sa line of sight niya na parang pakwan. Maraming hindi kilalang likido ang tumalsik kung saan-saan. Sa kabilang banda, biglang huminto ang mga galaw ng kapitan. Tapos, nabakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala, dahan-dahan siyang natambak. Sa oras na ito, ang kanyang ulo ay ganap na sumabog. Sa katunayan, nang nagpaputok si Alvin ngayon, naramdaman ng kapitan ang panganib. Ito ang ika-6 na sentido na sinanay niya sa maraming mapanganib na sitwasyon. Nakatulong ito sa kanya, at nailigtas ang kanyang buhay ng maraming beses. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang pang-6 na kahulugan na ito ay hindi makakatulong sa kanya. O sa halip, paalala nito sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang hakbang na masyadong mabagal. Tumpak na nahawakan ni Alvin ang panandaliang pagkakataong iyon, na iniwang walang pagkakataon ang kapitan na umiwas. Sa huli, maaari lamang siyang bumagsak sa lupa sa galit. Magaling! Muling umalangaw ang boses ni Bernard. Sa pagkakataong ito, hindi na itago ng kanyang mga salita ang kanyang paghanga kay Alvin. Maaaring hindi alam ng iba kung sino ang nagpatamba sa katapat nila, ngunit napakalinaw ni Bernard. Nangyari ang eksenang ito sa kanyang pagmamasid mula simula hanggang wakas. Kung ikukumpara sa iba, may mas alam si Bernard. Iyon ay, ngayon ang unang beses na humawak ng baril si Alvin. Dahil dito, nataman niya ang isang tao ng unang putok. Pagkatapos nito, pagkatapos ng ilang mga putok,
nahanap niya ang pakiramdam ng napakabilis at tumpak na sumabog ang ulo ng taong kaharap niya. Halatang ipinakita nito na napakatalino ni Alvin sa shooting. Sa kaunting pagsasanay, tiyak na magiging sharpshooter na siya. Bukod dito, si Alvin ay personal na tinuruan ni Bernard. Nadama ni Bernard ang isang pakiramdam ng tagumpay sa kanyang puso. Mas masaya siya kaysa kung napatay niya ang taong nasa harapan niya. Kabanata 1954, tuwang-tuwa si Alvin sa narinig na papuri ni Bernard. Kasi all this time, pinagalitan siya ng kabilang partido. Bihira lang siyang purihin, kaya natural na masaya siya. Bukod dito, labis na nasisiyahan si Alvin sa kanyang mga resulta. Sa bagay, first time niyang humawak ng baril ngayon. Mas kaunti ang pagkakataon niyang makahawak ng baril kumpara sa maraming recruit, ngunit nagawa niyang pumatay ng isang tao at manakit ng isa pa. Tuwang-tuwa si Alvin sa resultang ito. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi lahat ay nasa mabuting kalooban tulad nina Alvin at Bernard. Hindi bababasa, ang natitirang mga tao mula sa Fiery Wind Nation ay wala sa ganoong magandang kalagayan. Kakahiwalay lang nila sa kanilang kapitan at naisip na ang kanilang kapitan ay makakapit pa ng ilang sandali. Pagkatapos nito, maayos na silang makakaalis. Sa huli, nakita nila ang eksenang ito at pakiramdam ng lahat ay lumulubog ang kanilang mga puso. Kailangang malaman ng isa na ang kanilang koponan ay nagsagawa ng higit sa isang misyon noon at nakatagpo ng maraming panganib. Hindi naging mahina ang lahat sa kanilang team, lalo na ang kanilang kapitan. Siya ang pinakamalakas sa mga malalakas. Dati, dumaan siya sa ulan ng mga bala at lumabas na hindi nasaktan. Kaya naman, nang hilingin sa kanila ng kanilang kapitan na dalhin sila sa likuran, ang iba ay hindi tumutol at hindi masyadong nag-aalala sa kanilang kapitan. Sa huli, hindi pa sila nakakalayo nang ang kanilang kapitan ay napatay sa isang putok. Bukod dito, ito ay isang headshot. Napakalungkot ng kanyang pagkamatay. Ano ang dapat nating gawin? Nagkatinginan ng iilan sa kanila at napag-usapan ang mga kontra. Mauna na kayo. I'll stay behind. I'm already injured anyway. If I follow you, I'll only slow you, sabi ng taong nasugatan ni Alvin. Hindi. Nang matapos magsalita ang taong iyon ay may tumutol. Napalibot na nila tayo. Kung maghihiwalay tayo, isa-isa tayong papatayin. Sa huli, isa-isa tayong matatalo. Tama, ngayon lang kami magkakabreak. Kung hindi, lahat kami ay mananatili. Hindi na kami pwedeng maghiwalay ulit, sabi ng isa pang tao. Okay, then let's break out together. Pagkatapos ng talakayan, hindi na sila nanatili sa likuran upang ilabas ang likuran. Sa halip, nagkahiwalay sila. Gayunpaman, 4 na lamang sila ngayon. Walang marami sa kanila, habang ang Fen Nation ay medyo maraming tao. Bilang karagdagan, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay malinaw na isang antas na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Kaya naman, mas mahirap para sa kanila na makaalis sa pagkakakulong na silang 4 lang. Dahil dito, sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang 4 na sundalo, may namatay pa nga. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na wala sa 4 na sundalo ang nahuli. Ito ay hindi na ang Wind Current Nation ay hindi nais na iwan ang sinuman na buhay. Sa halip, ito ay dahil matapos masugatan ng 4 na sundalo at makitang wala na silang pag-asang makatakas, mas pinili nilang magpakamatay kaysa maghintay na mahuli. Masasabing ang 4 na kawal ay lubhang hindi sumusuko sa aspetong iyon. Isa sa 4 na sundalo ang napatay ni Arvin. Matapos patayin ang pinuno ng squad, tila nahanap na ni Arvin ang nararamdaman. Dahil doon, isa pa ang napatay niya. Si Elvon ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta na kanyang nakamit, at natural na hindi niya ito turn upang harapin ang mga bangkay. Kaya naman, matapos makumpirma na patay na ang mga taong iyon, sinundan ni Alvin si Bernard pabalik sa kanyang tirahan. Monitor, sino sa tingin mo sila? Tanong ni Alvin sa monitor niya habang nasa daan. I don't know, walang ekspresyon na sabi ni Bernard nang hindi man lang tumitingin kay Alvin. Hindi na nagulat si Alvin sa inasta ni Bernard at hindi siya nakaramdam ng pagkadismaya. Pagpapatuloy niya, I think that people are very powerful. Hindi naman sila dapat ordinaryong tao, di ba? Sa katunayan, kahit na ang panig ni Alvin ay matagumpay na napatay ang mga taong iyon sa huli, sila rin ang naging sanhi ng maraming tao na nasugatan.
Ito ay dahil ang panig ni Alvin ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Kung hindi, mas malaki ang pagkalugi. Hindi sinagot ni Bernard ang tanong ni Alvin. Sa halip, sinabi niya kay Alvin, mula ngayon, tuturuan kita kung paano mag-shot. Matuto kang mabuti. Okay, mabilis namang pumayag si Alvin. Basta tungkol sa training, very attentive siya. Bukod dito, mas gusto niya ang pagbaril. Sa kabilang banda, hindi nagtagal ay natanggap ng deputy ni Angus ang balita na ang koponan na ipinadala niya ay ganap ng Nolipol. Naging pangit ang kanyang ekspresyon nang marinig ang balita. Naisip niya na hindi masyadong mahirap ang misyon dahil panghuli lang ito ng recruit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong aksidente. Oo, aksidente iyon. Sa mata ng deputy ni Angus, ang pagkabigo ng misyong ito ay isang aksidente. Sa kanyang tansya, imposibleng mabaigo ang misyon na ito. Ang lakas ng labanan ng kampo ng inhinyero ay karaniwan, at hindi mahirap mahuli ang isang tao mula sa kampong iyon. Ngayong nabigo ang misyon, naisip ng deputy ni Angus na malamang na nagkaroon ng aksidente sa isang lugar, na humantong sa pagkabigo ng misyon. Gayunpaman, hindi siya makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin. Kung tutuusin, ang kabiguan ng misyong ito ay tiyak na magpapapuyat sa mga tao sa kampo. Imposibleng makalusot sila sa kampo nang hindi gumagawa ng ingay. Sa makatuwid, siya, na hindi alam kung ano ang gagawin, ay maaari lamang iulat ang bagay na ito kay Angus. Natural na pinagalitan siya ni Angus. Alam din niya na ang ganitong bagay, hanggat nabigo sila minsan, napakahirap na ulitin. Gayunpaman, gaano man kahirap ang bagay na ito, kailangan pa rin nilang magpatuloy. Kung tutuusin, napakahalaga sa kanila ng hiyas na iyon. Kung hindi nila ito maibabalik, kahit si Angus ay mapaparusahan. Una, magpadala ka muna ng magbantay sa labas. Huwag magmadaling kumilos pansamantala, maghintay ng mas magandang pagkakataon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, walang maisip si Angus ng magandang ideya. Kung tutuusin, nasa bansa iyon ng kabilang partido, hindi sa sariling teritoryo. Maraming bagay ang paghihigpitan. Bagamat, nakapasok na si Alvin sa kampo ng militar, imposibleng manatili siya sa loob ng tuluyan. Palaging may pagkakataon, at ang maaaring maghintay lamang ni Angus para sa ganoong pagkakataon. Bilang karagdagan, naghanda din si Angus ng isa pang plano. Iyon ay para gamitin ng especially iyan na nakalusot sa hukbo ng Fender Country para makalapit kay Alvin at tingnan kung makukuha niya ang hiyas mula sa kanya. Ano man ang mangyari, determinado si Angus na makuha ang hiyas na iyon. Hindi siya susuko. Sa mga oras na ito, halatang hindi alam ni Alvin na siya ay pinuntirya ni Angus. Hindi rin niya alam na pinupuntirya siya ng maliit na pangkat na nakalusot sa kanilang kampo. Bagamat mabilis na nakumpirma ang pagkakakilanlan ng maliit na koponan, at lahat sila ay mga tao mula sa Blazing Wind Nation, hindi pa nila alam ang layunin ng pagpunta rito. Ang mga kamakailang aksyon ng Fiery Wind Nation ay naging dahilan upang hindi nasiyahan ang Fender Country. Dati, inatake nila ang kanilang cargo ship ng walang dahilan at pinatay ang lahat ng nasa barko. Ngayon, nagpadala sila ng mga tao para makalusot sa kanilang kampo militar. Bagaman hindi pa rin inamin ng Fiery Wind Nation ang pagkakakilanlan ng mga taong ito, tiyak na sila ay mga tao mula sa Fiery Wind Nation. Ang ganitong uri ng paglusot ay nagpagalit sa Fender Country. Sa makatuwid, ang mga awtoridad ng Fender Country ay nagbigay ng mahigpit na babala sa Fiery Wind Nation. Gayunpaman, tila wala itong gaanong epekto. Ang lakas ng Fiery Wind Nation ay orihinal na bahagyang mas malakas kaysa sa Fender Country. Natural, hindi nila sineseryoso ang babala. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi seryosohin ito, ngunit ang Firewind Country ay talagang hindi masaya na binigyan ng babala. Kaya naman, pinagalitan din nila si Angus. Kung tutuusin, siya ang namamahala sa bagay na ito. Pagkatapos nito, mahigpit nilang ipinag-utos Angus na harapin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Bukod dito, kailangan nilang maging mas maingat at huwag mag-iwan ng anumang bakas. Angus ay natural na gumawa ng iba't ibang mga garantiya at mas naging matulungin sa bagay na ito. Sa kabilang banda, sumasailalim pa rin si Alvin sa iba't ibang pagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ni Bernard. Ang nilalaman ng pagsasanay ay iba-iba, at ang pagbaril ay isa lamang sa kanila.
Ang higit na ikinatuwa ni Alvin ay kamakailan lamang ay nagsasanay siya sa spaceship piloting sa tulong ni Bernard. Pumasok pa siya sa simulation cabin para sa pagsasanay. Ang lahat ng ito ay lubos na nagpasaya kay Alvin, at siya ay naging mas seryoso sa kanyang pagsasanay. Kasabay nito, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng maliit na koponan ng Fiery Wind Nation. Nais ng Fender Country na makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa maliit na team na ito, para malaman ang lahat ng lihim na pagsasaayos ng Fiery Wind Nation sa Fender Country. Gayunpaman, ang nagpagulo ng kaunti sa mga tao ng Fender Country ay bagamat na imbestigahan na nila ang ruta ng maliit na koponan mula sa Fiery Wind Nation hanggang sa Fender Country, at natagpuan din ang daungan kung saan nakadaong ang kanilang spaceship, walang paraan upang mahanap ang kanilang spaceship. Nagdulot ito ng kaunting pagkabalisa sa mga tao ng Fender Country. Sa totoo lang, ang teknolohiya ng spaceship ng Fiery Wind Nation ay nauna pa rin sa Fender Country. Nais din ng Fender Country na samantalahin ang pagkakataong ito upang sakupin ang spaceship ng kabilang partido at pag-aralan ito. Ito ay malinaw na isang napakagandang pagkakataon. Gayunpaman, gaano man sila naghanap, hindi nila mahanap ang spaceship na kinuha ng mga tao ng Fiery Wind Nation. Sa huli, kinailangan nilang isuko ang paghahanap at napagpasyahan na ang sasakyang pangkalawakan ay nawasak ng kabilang partido. Ang sitwasyong ito ay natural na nagpadama sa kanila ng kaunting panghihinayang, ngunit walang ibang paraan. Ang maliit na pangkat ng anim ay ganap na nabura. Kahit na gusto nilang makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanila, imposible. Ang kampo na kinaroroonan ni Arvin ay talagang nadagdagan ang kanilang pagbabantay. Bagamat tila walang gaanong pagbabago sa ibabaw, malinaw na naramdaman ni Arvin na ang pagbabantay ng buong kampo ay tumaas ng higit sa isang antas. Higit pa rito, hindi na nila inayos na mag-isa ang mga recruit. Naniniwala siya na sa kasalukuyang estado ng alerto, kahit na may gustong pumasok muli, ito ay ganap na imposible. Kabanata 1955, Papabalikan kita. Matapos lumipad ng ilang panahon, sa wakas ay bumalik sina Huang Feng at Guo Mengan sa Jiang Region ng Qing Province. Okay, hindi tinanggihan ni Guo Mengan ang mga salita ni Huang Feng. Kung tutuusin, iba na ang relasyon ng dalawa kumpara noon. Hindi na kailangang maging masyadong magalang. Tutuloy ka pa rin ba sa dati? Casual na tanong ni Huang Feng habang dinadala niya si Guo Mengan sa kotseng nakaparada malapit sa airport. Hindi, matagal na akong lumayo, sabi ni Guo Mengan. Natural na kilala ni Huang Feng ang dating tirahan ni Guo Mengan. Magkapit-bahay ang dalawa noon sa taas at baba. Alam din ni Huang Feng na ang dalawang kasama ni Guo Mengan ay hindi mabuting tao. Noon pa man ay minamaliit nila si Guo Mengan, na nagmula sa isang rural na lugar. Naunawaan din ito ni Guo Mengan mismo. Gayunpaman, kailangan niyang mag-ipon ng pera noon, kaya nakibahagi siya sa isang silid kasama ang dalawang tao. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay nasa itaas noon, kaya hindi siya pumayag na umalis. Pagkatapos noon, lumayo si Huang Feng, kaya hindi masyadong na-miss ni Guo Mengan ang lugar na iyon. Bukod dito, naging maayos ang pakikitungo sa kanya sa pabrika, kaya nakakapag-relax siya ng husto. Sa huli, lumipat na lang siya para mamuhay ng mag-isa, kaya hindi na niya kailangang harapin ang sama ng loob ng 2 taong iyon araw-araw. Mabuti pang lumipat. Tumango si Huang Feng. Pagkatapos noon, tinanong niya si Guo Mengan tungkol sa kanyang bagong tirahan at pinaandar ang sasakyan. Pauwiin muna kita. Mamayang gabi, doon ka pa rin magstay. Magstay ka pa ng isang gabi, saka mag-impake ng mga gamit mo. Tutulungan kitang lumipat bukas. Bagamat ang kasalukuyang tirahan ni Huang Feng ay inookupahan na ng maraming tao, ang espasyo doon ay napakalaki pa rin, kaya hindi naging problema na magkaroon ng mas maraming tao na lumipat. Gayunpaman, hindi pa rin alam ng mga tao sa bahay ang tungkol sa relasyon nila ni Guo Mengan, kaya't dapat munang sabihin ni Huang Feng sa kanila. Ito rin ay isang paggalang sa kanila. Bukod dito, si Guo Mengan mismo ay kinailangan na bumalik para ayusin ang kanyang mga gamit. Okay. Si Guo Mengan ay walang anumang pagtutol sa pagsasaayos ni Huang Feng. Sa katunayan, kahit nahayaan siya ni Huang Feng na magpatuloy na manirahan sa labas, wala siyang anumang pagtutol. Napakaamo niyang babae. Bilang karagdagan, siya ay palaging pinalaki sa isang pamilya na pinapaboran ang mga lalaki kaysa mga babae.
Sa isip niya, lalaki ang langit niya. Papayag siya sa kung anuman ang iayos ng kanyang lalaki. Hindi siya magtataas ng anumang pagtutol. Ngayon, pinili ni Guo Mengan si Huang Feng. Natural, napakamasunurin niya kay Huang Feng. Kahit anong ayos ang ginawa ni Huang Feng, hindi siya tatutol. Sa katunayan, nag-aalala pa nga siya na ang kanyang hitsura ay nagdudulot ng problema kay Huang Feng. Magiging malungkot ba si Sister Yamo at ang iba pa? Nag-aalalang tanong ni Guo Mengan. Kung hindi sila masaya, maaari akong manirahan sa labas. Ayos lang. Ngumiti si Huang Feng at sinabing, hindi sila tatutol. Hindi si Guo Mengan ang unang taong lumipat. Bukod dito, hindi magagarantiyahan ni Huang Feng na siya ang huli. Si Suyamo at ang iba ay tila sanay na sa ganitong uri ng bagay. Napaka-receptive nila. Bagamat wala silang sinabi, sigurado si Huang Feng na hindi magkakaroon ng malaking problema. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Guo Mengan. Ayaw niyang pahirapan si Huang Feng dahil sa kanya. Pagkatapos noon, hinatid ni Huang Feng si Guo Mengan pabalik sa kanyang tirahan. Pumunta rin siya sa kanyang tirahan para tingnan. Ang bagong tirahan ni Guo Mengan ay mas maliit kaysa sa nauna. Gayunpaman, dahil siya lang ang nakatira dito, sapat na iyon. Bukod dito, inayos ng mabuti ni Guo Mengan ang lugar. Napaka-komportableng tingnan. Ikaw talaga ang uri ng tao na nakatira sa bahay. Ngumiti si Huang Feng at sinabing, nakahanap talaga ako ng kayamanan nang matagpuan kita. Bahagyang namula si Guo Mengan nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Wala lang to. Itong mga gawaing bahay lang ang kaya ko. Kung ikukumpara kay Sister Yamo at sa iba, mas mababa pa rin ako. Si Guo Mengan ay hindi nagsisinungaling o nambobola. Sa kanyang puso, sina Suyamo at Xi Mengjiao ay parehong taong hinahangaan niya. Sila ang imahe ng malalakas na babae sa kanyang puso. Upang magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, naglagay siya ng maraming pagsisikap. Minsan, nag-aalala siya na hindi niya ito magawa ng maayos. Si Suyamo at Xi Mengjiao, sa kabilang banda, ay nakapagsimula ng isang malaking kumpanya at napaunlad ito ng napakabilis. Sa kanyang puso, ito ay isang napakakahangahangang bagay. Sobrang hinangaan ni Guo Mengan silang dalawa sa kanyang puso. Para siyang fangirl nila. Lahat naman ng tao may magaling. Hindi mo kailangang mag-isip ng ganyan. Baka naiinggit si Yamo at yung iba sa galing mo sa pagluluto. Ngumiti si Huang Feng at sinabi, si Suyamo at Xi Mengjiao ay talagang napakahusay sa kanilang trabaho. Kaya nilang hawakan ang kanilang trabaho sa maayos na paraan. Kahit na hindi lumitaw si Huang Feng, ang huling pag-unlad ng Changzhou Group ay hindi magiging masama. Hanggat nabigyan sila ng oras, ayos lang. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng pamumuhay, sina Suyamo at Xi Mengjiao ay mas masahol pa kaysa kay Guo Mengan. Hindi lang inayos ni Guo Mengan ang kanyang bahay, ngunit hindi rin masama ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Kung si Huang Feng ay walang immortal book, ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay maaaring hindi kasing husay ng kay Guo Mengan. Ito ay hindi isang kasanayan. Huwag mo akong pagtawanan, sabi ni Guo Mengan, na medyo nahihiya. Hindi kita pinagtatawanan, sabi ni Huang Feng, ito ay talagang isang kasanayan. Hindi lahat ay kayang gawin ito. Dapat ay si Suyamo iyon. Kahit na siya ay palaging natututo kung paano magluto at napaka-interesado sa aspetong ito, hindi siya masyadong talentado sa lugar na ito. Kahit na ang pagkaing niluto niya ngayon ay mas masarap kaysa dati, kumpara sa mga kasanayan ni Huang Feng at Guo Mengan sa pagluluto, ito ay mas malala. Si Guo Mengan ay napahiya sa mga salita ni Huang Feng, ngunit ang kanyang puso ay mas panatag. Hanggat hindi siya ganap na walang silbi, ayos lang. Pagkatapos magpahinga sandali ni Huang Feng sa tirahan ni Guo Mengan, umalis siya. Kinailangan ni Guo Mengan na mag-empake at makipag-ugnayan sa landlord sa natitirang oras. Noong una, gustong tulungan ni Huang Feng si Guo Mengan, ngunit matatag na tumanggi si Guo Mengan na tulungan si Huang Feng. Walang pagpipilian si Huang Feng kundi umalis muna, ngunit pinaalalahanan din niya si Guo Mengan na huwag masyadong mapagod. Ang ilang mga bagay ay hindi kailangan, upang sila ay itapon. Maliban sa ilang pangangailangan, hindi na kailangang magdala ng napakaraming bagay. Pagdating sa villa, nabibili nila ang anumang kulang. Natural na sumang-ayon si Guo Mengan,
ngunit nasa kay Guo Mengan ang pagpili. Nang bumalik si Huang Feng sa villa, hindi pa bumabalik ang ibang mga babae. Ngayon, lahat sila ay may kanya-kanyang mga bagay na dapat gawin. Maging si Li Qingluo at ang iba pa na nanggaling sa ibang mga lugar ay sabay na lumabas. Sinabi nila na gusto nilang maging pamilyar sa mundong ito. Malinaw, hindi magandang manatili sa bahay sa lahat ng oras. Kaugnay nito, natural na walang opinyon si Huang Feng. Nang makitang wala sa bahay ang ibang mga babae, bumalik si Huang Feng sa kanyang kwarto. Nais niyang makita kung ang kahon ng imbakan ay may anumang mga nadagdag sa panahon ng kanyang pagkawala. Sa ngayon, ang pinakamalaking function ng storage box ay payagan si Huang Feng na mag-teleport. Kung tungkol sa kung anong mga kapaki-pakinabang na bagay ang may dudulot nito sa kanya, walang pakialam si Huang Feng. Kung tutuusin, marami na siyang pera ngayon. Gamit ang storage box sa shopping mall, nabibili niya ang kahit anong gusto niya. Sa ganitong paraan, magiging mas tumpak ito at hindi magiging random na palitan. Para sa mga hindi pamilyar na espasyo, si Huang Feng ay sabik pa rin. Mayroong hindi lamang iba't ibang mga kayamanan, kundi pati na rin ang iba't ibang mga mundo at kaugalian. Nais niyang maunawaan at maging pamilyar sa kanila. Inaasahan din niyang maglakbay sa naturang mundo. Sa makatuwid, si Huang Feng ay interesado pa rin sa mga bagay na maaaring palitan. At sa pagkakataong ito, hindi siya binaygo ng storage box. Pagbukas niya ng storage box, may nakita siyang bagong item bago umalis. Ito ay isang item na hindi kailanman lumitaw sa storage box dati. Sa unang tingin, nakatitiyak si Huang Feng na ang bagay na ito ay hindi niya inilagay. Napalitan ito ng ibang espasyo at oras. A-Class Special Combat Spaceship, isa sa mga teknolohikal na produkto ng Flamewind Country. Espesyal itong ginagamit para sa mga espesyal na operasyon. Ito ay mabilis, may malakas na firepower, at madaling itago. Ito ang pagpapakilala ng bagong item. Inilabas ni Huang Feng ang bagay. Ito ay isang maliit na spaceship, tulad ng modelo ng spaceship sa mga pelikula. Gayunpaman, ang isang ito ay mas maliit. Nang mailagay ito sa kamay ni Huang Feng, mas lalo itong nagmukhang maliit. Gayunpaman, hindi sinadya ni Huang Feng na maliitin ito. Naalala pa niya na ang kanyang Hover na sports car ay kasing laki nitong spaceship noong una niyang nakuha. Sa huli, maaari itong mabago sa isang normal na modelo. At ang modelo ng sasakyang pangkalawakan sa harap niya, ayon sa pagpapakilala nito, ay malinaw na hindi maaaring kasing simple ng isang modelo. Dapat itong kapareho ng Hover na sports car mula noon. Maaari itong baguhin sa laki. Limitado lang ang espasyo ni Huang Feng, kaya hindi niya ito mababago. A-Class Special Combat Spaceship. Talaga bang spaceship? Sa kasong iyon, ito ay isa pang high-tech na mundo. Tumingin si Huang Feng sa maliit na spaceship at bumulong sa sarili. Para sa high-tech na mundo, nagustuhan pa rin ito ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming teknolohiya doon, na mas advanced kaysa sa Earth. Kung makukuha niya ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pag-unlad. Gayunpaman, ang mga high-tech na mundong ito ay lubhang mapanganib din. Ang mga bagay na maaaring ipagpalit ni Huang Feng ay maaaring hindi kapaki-pakinabang doon. Halimbawa, ang mga kasanayan ni Huang Feng. Ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan ay napakalakas, ngunit sa high-tech na mundo, ito ay lubhang mapanganib din. Ang mga armas doon ay tiyak na napakalakas. Kahit si Huang Feng ay hindi magagarantiya na maiiwasan niya sila. Sa makatuwid, ang ganitong high-tech na mundo ay isang mundo kung saan magkakasamang umiral ang panganib at pagkakataon. Hinanggad ito ni Huang Feng, ngunit napakapuyat din niya. Siyempre, sa kasalukuyan, ang kanyang mga alalahanin ay kalabisan. Dahil kakakuha lang niya ng produkto ng espasyong ito, walang paraan para maipadala ito. Kaya, walang silbi ang pag-iisip ng marami ngayon. Kabanata 1956, sa oras ng hapunan, sunod-sunod na bumalik ang ilang babae sa villa. Karaniwan silang umalis sa mga grupo ng 2 o 3. Dahil medyo malapit ang kanilang mga trabaho, kadalasan ay mas marami silang contact. Nang makita ng mga babae si Huang Feng na lumitaw sa villa, maliban sa isang bahagyang sorpresa, hindi sila masyadong nagulat. Ito ay dahil si Huang Feng ay biglang umalis at biglang lumitaw sa villa ng maraming beses.
Alam din ng mga babae na may gagawin si Huang Feng, kaya hindi na sila masyadong nagtanong tungkol sa mga gawain ni Huang Feng. Bagamat sanay na sila sa pag-alis ni Huang Feng, nang bumalik si Huang Feng, iyon ang pinakamasigla at masayang oras sa villa. Pagkatapos ng lahat, bawat isa sa kanila ay namuhunan ng maraming damdamin kay Huang Feng. Maaari silang lumitaw dito at magsama-sama dahil kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang buong villa ay napakasigla sa oras ng hapunan. Sa hapagkainan, sinabi rin ni Huang Feng sa kanila ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa Zhejiang sa pagkakataong ito. Bagamat hindi magtatanong ang mga babae tungkol sa mga gawain ni Huang Feng, kahit na hindi sabihin ni Huang Feng, naiintindihan nila at wala silang mararamdaman. Gayunpaman, nadama pa rin ni Huang Feng na ang pagkuha ng inisyatiba upang sabihin na ito ay isang uri ng paggalang sa mga kababaihan. Huang Feng, nalaman kong isa kang jinx. Kahit saan ka magpunta, may gulo, sabi ni Exi Mengjiao kay Huang Feng. Nakinig naman ang ibang babae at nagtawanan. Hindi ako ang naghahanap ng gulo. Ang mga bagay na iyon ang naghahanap sa akin, sabi ni Huang Feng. So, tutulungan mo si Guo Mengan na malutas ang problema sa pagkakataong ito. Sabi ni Suyamo. Oo. Tumango si Huang Feng at sinabi, hindi ko lang inaasahan na ang isang maliit na bagay na tulad nito ay haantong sa napakaraming bagay. Sa katunayan, ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Huang Feng. Originally, parang maliit lang na usapin, pero sa huli, nagdulot ito ng napakalaking epekto at nasangkot sa napakaraming tao. Mayroong kahit isang tao mula sa National Security Agency na kasangkot. Guo Mengan, parang nakita ko na siya dati. Saglit na nag-isip si Tang Mazo at sinabing, naalala ko na parang nagluto siya ng sopas para sa iyo. Nakita ko na siya dati. Noong panahong iyon, wala pa ako sa iyo. Hindi niya naintindihan ang relasyon ko sa iyo. Noong mga oras na iyon, parang sobrang dismayado siya. Habang sinasabi ito ni Tang Mazo, dahan-daang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Guo Mengan. Nakita na niya noon si Guo Mengan, ngunit hindi niya naalala noon. Ngayong narinig niya itong sinabi ni Huang Feng, naalala niya ang imahe ni Guo Mengan. Nang marinig ang mga salita ni Guo Mengan, lahat ay tumingin kay Huang Feng, lalo na sa mga mata ni Exi Mengjiao, na puno ng chismis at pagbabantay. So, hindi dapat ordinaryo ang nararamdaman niya para kay Huang Feng. Li Bingyuan, mukhang hindi sila ordinaryong magkaibigan, sabi ni Qiuning Shuang. Nakita ni Huang Feng na nahulaan na ito ng mga babae, at bilang karagdagan, sinadya ni Huang Feng na sabihin ang bagay na ito, kaya hindi niya ito itinago. Sinabi niya sa lahat ang ilang bagay sa pagitan niya at ni Guo Mengan, kabilang ang proseso kung paano niya nakilala si Guo Mengan at iba pa. Sa oras na ito, parehong naalala ni Suyamo at Exi Mengjiao na nakita na nila si Guo Mengan noon, ngunit napakatagal na noon, kaya hindi nila mapantayan ang tao at ang pangalan. Ngayong narinig nila itong sinabi ni Huang Feng, naalala rin nila. So, kumpara kay Guo Mengan, tayo ang huli. Sabi ni Suyamo, noon, kung hindi ako nagpakita, baka magkasama kayo ni Guo Mengan ngayon. Sa katunayan, kung si Suyamo ay hindi nagpakita at nagkusa, si Huang Feng ay talagang kasama ni Guo Mengan ngayon. Siyempre, hindi nang ahas si Huang Feng na sabihin ito. Anya, that is not necessarily true. It is hard to say when it comes to feelings. The first person I chose was you. This is a very certain thing. Dapat ay may magandang impresyon si Huang Feng kay Guo Mengan sa simula. Kung hindi nagpakita si Suyamo, silang dalawa ay magkasama sa ilalim ng matchmaking ni Guo Liang at Zhou Ruolan. Gayunpaman, hawak ni Huang Feng ang storage box, kaya nakatadhana siyang hindi maging isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, kahit na mayroon siyang Guo Mengan, dapat ay mayroon pa rin siyang ibang mga babae. Katulad ng kung paano siya nagkaroon ngayon ng Suyamo at iba pang mga babae. Nasiyahan si Suyamo sa mga salita ni Huang Feng. Alam niya talaga na nakapasok siya sa puso ni Huang Feng mamaya kaysa kay Guo Mengan. Gayunpaman, nagkusa siya ng kaunti, at sa wakas ay pinili siya ni Huang Feng. Sa oras na iyon, si Huang Feng ay napakatapat din. Matapos siyang makuha, hindi na niya muling nakipag-ugnayan kay Guo Mengan. Alam din ito ni Suyamo. Then, you have been together for this time. May nangyari ba? Diretsong tanong ni Suyamo.
Ang ilan pang kababaihan ay tumingin din kay Huang Feng na may pagtataka. Gusto nilang malaman kung mayroong anumang bagay sa pagitan niya at ni Guo Miangan. Ahem, nang makitang lahat ng babae ay nakatingin sa kanya, umubos si Huang Feng ng ilang beses at sinabing, may nangyari. Alam ko na, lahat ng babae may ekspresyon na, alam kong magiging ganito. Maging si Suyamo, na nagtanong, ay may parehong ekspresyon. Let's talk about it. Magkakapatid pa ba tayo? Tumango si Huang Feng. Pagkatapos noon, sinabi niya sa mga babae ang nangyari sa bahay ni Guo Miangan. Mukhang tama ang hula natin. Tumango si Suyamo at sinabi. Walang pagtataka sa mukha niya. Maraming pamilya pala ang pinapaboran ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Sobra ang ina ni Guo Miangan. Buti na lang at maganda ang impresyon sa iyo ni Guo Miangan. Kung ito ay isang taong walang damdamin, hindi ba masisira ng kanyang ina ang buhay ng kanyang anak? Medyo galit na sabi ni Qiu Ningshuang. Si Qiu Ningshuang ang nag-iisang anak na babae sa pamilya. Ang kanyang mga magulang ay labis na nagmamahal sa kanya at hindi kailanman naisip na paboran ang mga lalaki kaysa mga babae. Sa makatuwid, matapos marinig ang paliwanag ni Huang Feng tungkol sa mga aksyon ng ina ni Guo Miangan, nakaramdam siya ng kaunting pagkalito at naramdaman na hindi ito patas para kay Guo Miangan. Gayunpaman, sina Suyamo, si Mengzhao, at Tang Mazo ay hindi gaanong nagalit. Ang sitwasyon ng kanilang mga pamilya ay talagang katulad ng kay Guo Miangan. Kahit na ang kanilang mga pamilya ay mas mayaman kaysa sa pamilya ni Guo Miangan, ang katayuan ng mga batang babae ay medyo mababa din. Sa pangkalahatan, ginagamit ang mga ito para sa kasal. Bagamat hindi sila pinagdroga ng kanilang mga pamilya, ikakasal pa rin sila sa mga lalaking hindi nila gusto o kilalaman lang. Sa makatuwid, mula sa puntong ito, si Suyamo at ang iba pang sitwasyon ng kababaihan ay halos kapareho ng kay Guo Miangan. Natural, pareho sila ng nararamdaman sa kanilang mga puso dahil pareho sila ng sitwasyon noon. Gayunpaman, sa huli, dahil sa pagsisikap ni Huang Feng, nagawa nilang sundan si Huang Feng, ang taong gusto nila. Sa makatuwid, pagkatapos ni Huang Feng na mag-usap tungkol sa bagay sa pagitan nila ni Guo Miangan, agad na inaprubahan ni Suyamo at ng dalawa pang babae si Guo Miangan sa kanilang mga puso. Maraming pamilya ang pinapaboran ng mga lalaki kaysa mga babae. Galit na sinabi ni Xi Mengzhao, kung hindi dahil kay Huang Feng, ang iilan sa atin ay malamang nakapareho ng sitwasyon ni Guo Miangan. Ipagbibili din tayo ng ating mga pamilya. Parehong tumango sina Suyamo at Tang Mazo bilang pagsang-ayon. Hindi pwede, nagulat na sabi ni Qiu Ningshuang. Maging sina Li Bindian, Zhang Zaiyo, at ang iba pang mga babae ay may katulad na ekspresyon. Ang kanilang mga pamilya ay hindi nagkaroon ng ganoong sitwasyon. Bukod dito, inisip nilang lahat na sa lipunan ngayon, hindi dapat magkaroon ng mga pamilya na pinapaboran ng mga lalaki kaysa mga babae. Hindi nila inaasahan na sa mga kapatid na nakapaligid sa kanila, may isang taong makakaharap ng ganoong sitwasyon. Anong hindi pwede? Sa katunayan, maraming ganoong sitwasyon, sabi din ni Tang Mazo. Pagkatapos noon, halos ipinaliwanag ni Suyamo, Xi Mengzhao, at Tang Mazo ang sitwasyon ng kanilang mga pamilya. Ang sitwasyon nila, alam ng ilan sa mga babae noon, pero karamihan sa kanila ay hindi alam. Ngayong narinig nila ito, naunawaan na nila kung gaano kahirap para sa kanila na makasama si Huang Feng. Sa kabutihang palad, sapat na malakas si Huang Feng. Kung hindi, hindi ito magiging posible. Huang Feng, kailan mo dadalhin si Miangan para makita kami? Sabi ni Suyamo. Bukas, sabi ni Huang Feng, bumalik siya ngayon para mag-impake ng mga gamit niya. Bukas, tutulungan ko siyang ilipat ito. Talagang nakababa ka, sabi ni Tang Mazo. Sabi ni Tang Mazo, nakilala ko na si Miangan dati. Napakabait niyang babae, pero sa huli, niloko mo na naman siya. Hehe, ngumiti si Huang Feng nang may pagmamalaki at hindi nagsalita. Kung siya ay nagpanggap na masunurin pagkatapos makuha ang mga benepisyo, ito ay madaling kamuhian. Sa kabutihang palad, ang mga babae ay tila may magandang impresyon kay Guo Miangan, kung nakita man nila siya noon o hindi. Matapos makinig kay Huang Feng na nag-uusap tungkol sa mga bagay sa pagitan nila ni Guo Miangan, naawa sila kay Guo Miangan matapos itong marinig. Siyempre, ito rin ay nagpakita na ang mga babae ay napakabait.
Kung hindi, hindi nila tatanggapin si Guo Mengan ngayon. Sa halip, nakipag-away sila kay Huang Feng. Sa villa sa gabi, muling narinig ang namumula na figure. Matapos ang panahong ito ng pakikipag-ugnayan, at ang iba't ibang matatamis na salita ni Huang Feng na, pagsusumamo, ang mga babaeng lumipat ngayon ay may pinakamatalik na relasyon kay Huang Feng. Ngayon, hindi lamang sila ang nagkaroon ng pinakamatalik na pakikipag-ugnayan kay Huang Feng, ngunit ganap din silang pagmamay-ari ni Huang Feng. Siyempre, maswerte rin na malakas ang panloob na lakas ni Huang Feng. Kung hindi, sa napakaraming dilag sa kanyang harapan, hindi matatamasa ni Huang Feng ang swerte ng mga babae, kundi ang kapahamakan ng mga babae. Hindi siya magkakaroon ng kapalaran na tamasahin ang ganoong buhay. Kaya naman, labis ding natutuwa si Huang Feng na nalinang niya ang sapat na panloob na lakas noon at namuhay ng isang nakakainggit na buhay nang hindi nauubos ang kanyang katawan. Kinaumagahan, nang magising si Huang Feng, muli siyang nabuhayan ng loob. Nalaman pa ni Huang Feng na noong nasa ganitong estado siya, mas mabilis na damaloy ang panloob na lakas sa kanyang katawan. Tila nakatulong ito para sa kanyang panloob na paglilinang ng lakas. Ito na kaya ang maalamat na Yin-Yang Dual Cultivation. Kabanata 1957. Mr. Huang, may mga bagong gamit ba ngayon? Tanong ni Hansen kay Huang Ping habang naglalakad. Sa oras na ito, matagal nang magkakilala sina Hansen at Huang Ping. Sa panahong ito, maraming beses nang nagtutulungan ang dalawa. Nang dumating si Huang Ping, sinabi niya kay Hansen na narito siya upang tulungan si Hansen. Nominally, subordinate din siya ni Hansen. Gayunpaman, hindi kailanman tinatreto ni Hansen si Huang Ping at ang kanyang mga tauhan bilang kanyang mga subordinate. Sa halip, itinuring niya si Huang Ping bilang isang taong kapareho niya. Hindi siya nang ahas na maliitin si Huang Ping kahit kaunti. Sa panahong ito, ganap na napagtanto ni Hansen kung gaano kahusay ang mga armas at kagamitan na ibinigay ni Huang Feng. Dati, kapag nandito sila, second-rate, third-rate, or even worse weapons lang ang magagamit nila. Kahit na hindi sila natatakot sa kamatayan at hindi nagkukulang ng lakas ng loob, madalas silang magdurusa ng malaking kawalan kapag ang kanilang mga sandata ay luma na. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Sa mga armas, hindi na sila dehado. Sa halip, sila ay nasa isang kalamangan. Salamat sa tulong ni Huang Feng, ang kanilang mga armas at kagamitan ay na-upgrade ng higit sa isang antas. Hindi lamang naabot nila ang mga pamantayan ng nakapaligid na puwersa, ngunit nalampasan din nila ang mga ito. At ang antas ng mga armas at kagamitang ito ay hindi isang bagay na ipinagmamalaki ni Huang Feng at Huang Ping. Sa halip, ito ay isang bagay na personal na naranasan ni Hansen at ng kanyang mga subordinate. Sa makatuwid, ang mga armas na ibinigay ni Huang Feng ay masasabing ang mga armas na pinakagusto ni Hansen at ng kanyang mga nasasakupan. Sa tuwing magdadala si Huang Feng ng mga bagong sandata at bala, si Hansen at ang kanyang mga nasasakupan ay magiging napakasaya. Nangangahulugan ito na mas maraming tao sa kanilang panig ang makakagamit ng mga advanced na armas na ito. At kung mas advanced ang mga armas, mas magkakaroon sila ng kumpiyansa. Hindi nang ahas si Hansen na maliitin si Huang Feng at ang kanyang mga tauhan. Bilang karagdagan sa mga armas na inihatid ni Huang Feng, naroon din ang kapangyarihang panlaban ni Huang Ping at ng kanyang mga tauhan. Noong nakaraan, kahit na si Hansen at ang iba ay nasa likod sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan, ang kanilang individual na lakas ay napakalakas. Sa makatuwid, ang mga nakapaligid na puwersa ay nais na kumalap sa kanila. Kapag nakipaglaban sila sa mga nakapaligid na puwersa, kahit mahirap ang kanilang mga sandata, kadalasan ay hindi sila dehado. Sa makatuwid, si Hansen at ang kanyang mga tauhan ay palaging ipinagmamalaki ang kanilang sariling kakayahan. Gayunpaman, natuklasan na nila ngayon na ang mga tao ni Huang Ping ay napakalakas din. Sa katunayan, mas makapangyarihan pa sila kaysa sa kanila. Higit pa rito, ang pagtutulungan at pagtitiwala sa pagitan ng mga tauhan ni Huang Ping ay higit na mabuti kaysa sa kanila. Para bang nagkakaintindihan sila sa iniisip ng isa't isa. Naunawaan ni Hansen at ng iba pa na sa isang tunay na labanan, ang pagtutulungan ng mga kasama ay napakahalaga. Hanggat mahusay silang nagtutulungan sa larangan ng digmaan, madalas nilang maipakita ang epekto ng 1+1 na higit sa 2. Kung mas mahusay ang pagtutulungan, mas magiging kumpleto ang lakas ng labanan.
Hindi naman masama ang pagtutulungan ni Hansen at ng kanyang mga tauhan noon. Hindi bababasa, ito ay mas mahusay kaysa sa mga nakapaligid na puwersa. Ang ganitong uri ng tacit na pag-unawa ay nilinang sa pamamagitan ng pagdanas ng maraming buhay at kamatayan na labanan. Gayunpaman, nalaman na nila ngayon na ang pagtutulungan ni Huang Ping at ng kanyang mga tauhan ay talagang mas mahusay kaysa sa kanila. Bagaman hindi direktang naglalaban ang dalawang panig, naramdaman ni Hansen na kung ang dalawang panig ay lumaban ng buhay at kamatayan na labanan na may parehong bilang ng mga tao, malamang na ang talunan ay kakampi niya. Bagamat medyo nakakadismaya ang resultang ito, ipinakita rin ito ang lakas ni Huang Ping at ng kanyang mga tauhan. Sa tulong din ni Huang Ping at ng kanyang mga tauhan, hindi lamang ganap na nakatayong matatag si Hansen at ang kanyang mga tauhan, ngunit wala na rin silang panganib na masira. Ang base na kanilang sinakop ay lalong pinalawak, at ang kanilang lakas ay mas malakas. Sa makatuwid, si Hansen at ang kanyang mga nasasakupan ay karaniwang napakamagalang at magalang sa mga tao ni Huang Ping. Sa ganitong magulong bansa, halatang lakas lang ang mahalaga. Kung mas malakas ang isa, mas maraming paggalang ang matatanggap ng isa. Ang lakas ni Huang Ping at ng kanyang mga tauhan ay sapat na malakas. Oo, sa pagkakataong ito, may mga bagay na nanggaling sa bansa. Tumingin si Huang Ping sa kalmadong ibabaw ng lawa at mahinang sinabi, kapag dumating ang mga bagay na iyon, sa tingin ko ay tiyak na magugustuhan sila ni Mr. Hansen. Sa oras na ito, sina Hansen, Huang Ping, at ang iba pa ay malapit sa isang lancha. Ang kalangitan ay ganap na madilim, at wala pa sa kalmadong ibabaw ng lawa. Gayunpaman, alam ni Huang Ping na tiyak na may darating na mga barko mamaya. Sinabi na sa kanya ni Huang Feng ang tungkol sa bagay na ito, at hanggat si Huang Feng ang nagsabi nito, tiyak na hindi ito magiging masama. Basta it's something provided by Mr. Huang, I'm very satisfied. I like it very much. Nakangiting sabi ni Hansen. Ang Mr. Huang na sinasabi niya ay si Huang Feng na nasa Huaxia. Hindi nagsisinungaling si Hansen. Mula noon hanggang ngayon, si Huang Feng ay nagpadala na ng maraming bagay. Ang mga bagay na iyon ay lahat ng magagandang bagay para sa kanila, at labis nilang nagustuhan ang mga ito. Hindi kailanman nagkaroon ng intensyon si Huang Feng na gumamit ng masasamang bagay para harapin ang mga ito. Ngumiti si Huang Ping at hindi nagsalita. Siyempre, alam niya na ang mga bagay na ibinigay ni Huang Feng ay tiyak na hindi masama, at si Huang Feng ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa lugar na ito. Sa orihinal, ito ay isang casual na paglipat lamang, ngunit pagkatapos makita ang ilang mga resulta, si Huang Feng ay nagbigay ng higit na kahalagahan sa lugar na ito kaysa dati. Sa makatuwid, marami siyang namuhunan sa lugar na ito, at natural na hindi gagamit ng masasamang bagay para lokohin si Hansen at ang iba pa. Darating na, sa oras na ito, ang matalas na mata na si Huang Ping ay nakakita ng isang itim na anino na lumitaw sa di-kalayuan. Bagamat hindi masyadong malinaw, napakaganda ng paningin ni Huang Ping, at sigurado siyang isa itong barko. Nang marinig ang mga salita ni Huang Ping, tumingin din si Hansen sa malayo at nakita ang isang malaking anino na papalapit. Sa katunayan, si Huang Feng ay nagpadala ng maraming bagay noon, ngunit sa nakaraan, karaniwang hinihiling ni Huang Ping sa kanyang mga nasasakupan na kunin ang mga ito. Karaniwang hindi siya nagkukusa na gawin ito, kaya natural na hindi nagtanong si Hansen tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon, personal na dumating si Huang Ping, na nagpakita na binigyan niya ng malaking kahalagahan ang mga kalakal sa pagkakataong ito. Matapos malaman ni Hansen ang tungkol dito, nagkusa rin siya na hilingin na samahan siya, at hindi tumutol si Huang Ping. Sa makatuwid, ang dalawang malalaking shot na ito ay lumitaw dito ngayong gabi. Hindi naman mabagal ang takbo ng barko, at hindi nagtagal ay dumating na ito sa harap ng lahat. Sa oras na ito, nalaman ni Hansen na ang barkong ito ay napakalaki, mas malaki kaysa sa isang ordinaryong barko, at hindi ito isang ordinaryong barkong pangkargamento. Hindi bababasa, ang itim ng usos sa kubyerta ay nagpakita na ang barkong ito ay hindi dapat gawing trifle. Hindi na hinintay ni Huang Ping na tuluyang huminto ang barko, kaya tumalon siya dito, at sinundan din ni Hansen ang kanyang mga galaw at sumakay sa barko. Sa likod nila, may iilan ding tao na sumunod at sumakay sa barko. Salamat sa iyong pagsusumikap,
sabi ni Huang Ping sa amo ng barko. Tungkulin ko ito, sabi ng amo ng barko, nandito lahat ang mga bagay na ipinadala sa akin ng Young Master, tingnan mo. Malinaw, ang amo ng barkong ito ay isa ring alipin na ipinagpalit ni Huang Feng, dahil ang mga alipin lamang ang tatawag kay Huang Feng sa ganoong paraan. Siyempre, ganoon din ang tawag ni Huang Ping kay Huang Feng noon, ngunit sa harap ni Hansen at ng iba pa, madalas niyang tinatawag si Huang Feng na Mr. Huang. Okay, tumango si Huang Ping, pagkatapos ay naglakad patungo sa bodega. Hindi kumibo si Hansen, at sumunod din sa likod ni Huang Ping. Pagdating nila sa bodega, nakita ng lahat na natatakpan ng mga kurtina ang malalaking bagay kaya hindi nila makita ang sitwasyon sa loob. Binuksan ng amo ng barko ang mga kurtina, at malinaw na nakita ng lahat ang mga bagay sa loob. Mga sasakyan. Nakita ni Hansen ang mga bagay sa loob ng mga kurtina, at sinabing may pagtataka at pagdududa. Sa una, nakita niya na si Huang Ping ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga kalakal sa pagkakataong ito, kaya naisip niya na ito ay isang bagong uri ng sandata, at tanging mga armas lamang ang pinakamalaking tulong sa kanila ngayon, ngunit hindi inaasahan ni Hansen na ang mga bagay na ipinadala sa oras na ito ay talagang mga kotse. Tila ang mga natitirang bagay na natatakpan ng mga kurtina sa kabina ito ay mga kotse din. Oo, tumango si Huang Ping. Hindi tulad ni Hansen, alam na ni Huang Ping na ang mga kalakal na ito ay mga kotse bago dinala ang mga sasakyang ito dito, ngunit hindi niya sinabi kay Hansen noon. Gayunpaman, ang mga kotse na ito ay naiiba sa mga ordinaryong kotse. Sabi ni Huang Ping kay Hansen, naglakad siya papunta sa gilid ng kotse, tinapik ang katawan ng kotse gamit ang kanyang kamay at sinabing, mas malakas pa ang defensive ability ng mga sasakyang ito kaysa sa mga tank na iyon. Not to mention ordinary guns, kahit natamaan ito ng rocket launcher sa malapitan, walang magiging problema. Malakas kaya, medyo nagulat na sabi ni Hansen. Bagamat mayroon ng ilang bulletproof na sasakyan sa larangan ng digmaan, bihirang matamaan ng rocket launcher sa malapitan at walang kaunting pinsala. Subukan natin, sabi ni Huang Ping, pagkatapos ay kinuha niya ang rocket launcher mula sa gilid at hiniling sa lahat na umatras ng kaunti. Inayos niya ang rocket launcher at pinaputok ito sa sasakyan. Boom! Saktong natama ng shell ang sasakyan, yumanig lang ng kaunti ang sasakyan, saka ito nagpatatag. Naglakad ang lahat sa gilid ng sasakyan at tiningnan ang kalagayan ng sasakyan matapos matamaan ng cannonball. Gayunpaman, napag-alaman nila na ang lugar kung saan nataman ang kotse ay mayroon lamang isang mababaw na puting marka. Not to mention penetrating the car, at this level, hindi man lang ito naisip na sugat. Talagang malakas ang defensive ability nito. Sabi ni Hansen sabay thumbs up, medyo nagustuhan niya ang sasakyang ito. Pagkatapos ng lahat, ang gayong malakas na nagtatanggol na kotse ay kapaki-pakinabang pa rin para sa kanila. Sa karagdagan, ang mga kotse na ito ay nilagyan din ng maraming mabibigat na armas, ang kanilang kapangyarihan ay hindi maliit. Patuloy na sinabi ni Huang Ping kay Hansen. Tiningnan ni Hansen ang mga armas na nakalagay sa kotse. Ngayon, ang mga armas na ito ay ginawa para sa kotse na ito, ang laki ay tama. Isipin ito, sa kotse na ito, ang paggamit ng mga sandatang ito ay isang hindi mababasag na mobile fortress. Sa pag-iisip nito, mas lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Hansen, at mas naging masaya ang kanyang puso. Nang makita ang ekspresyon ni Hansen, ngumiti si Huang Ping at sinabing, ang kotseng ito ang may pinakamalaking kalamangan. Kabanata 1958, Anong advantages? Tanong ni Hansen na may pagdududa. Si Hansen ay nasiyahan na sa kasalukuyang pagpapakilala ni Huang Ping ng kotse na ito. Ang pagganap ng naturang kotse ay medyo malakas na. Ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga kotse sa larangan ng digmaan ng bansang ito. Gayunpaman, ayon sa mga salita ni Huang Ping, ang ipinakilala niya tungkol sa pagganap ng kotse na ito ay hindi ang pinakamalakas. Hindi man lang niya binanggit ang pinakamakapangyarihan, na ikinatuwa ni Hansen. Ngumiti si Huang Ping kay Hansen, ngunit wala siyang ipinaliwanag. Sa halip, diretso niyang binuksan ang pinto at umupo. Pagkatapos, pinaandar na niya ang sasakyan. Lalong naguluhan si Hansen. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Huang Ping. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang bibig ay bamuka ng napakalawak na maaari niyang lunukan ang dalawang itlog.
Hindi lang siya, pati na rin ang mga pangunahing tauhan na sumunod sa kanya sa barko sa oras na ito. Sa oras na ito, lahat sila ay may parehong ekspresyon sa kanya. Bakas din sa mukha nila ang gulat. Ang mga taong kasama ni Huang Ping ay medyo mas kalmado, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning din. Obviously, first time nilang makita ang ganitong eksena sa harap nila. Laking gulat din nila, maging si Huang Ping, na nakaupo sa kotse at nagmamaneho ng sasakyan, ay nagulat din. Bagamat na ipakilala na ni Huang Feng ang kotseng ito sa kanya sa telepono noon, ang marinig ito ay isang bagay. Ngayon, siya ang nagmamaneho nito gamit ang kanyang sariling mga kamay, na isa pang bagay. Ang ikinagulat ng mga taong naruroon ay dahil nakita nila na ang kotseng kontrolado ni Huang Ping ay talagang umalis sa oras na ito. Nasuspain dito sa himpapawid ng walang anumang suporta, tulad ng isang helicopter. Kahit na ang taas ay hindi kasing taas ng isang helicopter, dapat malaman ng isa na ito ay isang kotse. Ang isang kotse na maaaring tumakbo sa lupa ay direktang lumipad. Hindi man masyadong mataas ang taas, sapat na iyon para mabigla sila. Hindi akalain ni Hansen na makikita niya ang eksenang ito. Ang pagpapakilala ni Huang Ping sa kotse na ito noon ay lubos na nasiyahan sa kanya, ngunit ngayon ay nalaman niya na ang tunay na pumatay ay naging ganito. Pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ni Huang Ping, nagsimulang gumalaw ang sasakyan sa ere. Umusad ito at paatras, at nagawa rin itong umikot. Ang flexibility nito ay napakataas, at ang mga mata ni Hansen at ng iba pa ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Matagal nang ipinakilala ni Huang Feng ang hover sports car. Sa Huaxia, nagdulot ito ng malaking sensasyon. Gayunpaman, sa ibang bansa, ang impluwensya nito ay hindi gaanong malaki. Hindi dahil may mas magagandang sasakyan kaysa kay Huang Feng sa ibang mga bansa, ngunit dahil ang matataas na opisyal at mga tagagawa ng kotse sa ibang mga bansa ay kusang hamarang sa balita, sinusubukang bawasan ang pagkalat ng balitang ito. Bagamat alam ito ng ilang tao at pumunta sila sa Huaxia para bilhin ito, kaunti pa rin ang alam ng karamihan sa hover sports car na ito. Ang ilang mga tao kahit na hindi alam tungkol dito. Ang dahilan ay natural na ang mga matataas na opisyal na ito at mga tagagawa ng kotse ay hindi nais na sakupin ng mga dayuhang kumpanya ng kotse ang kanilang merkado. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa industriya ng sasakyan ng kanilang bansa, at kadalasang apektado ang industriya ng sasakyan sa maraming paraan. Kaya naman ginawa ito ng matataas na opisyal. Nasa state of war pa rin ang bansang kinaroroonan ni Hansen at ng iba pa, kaya natural na mas mabagal ang paghahatid ng impormasyon. Bukod dito, iniisip ni Hansen at ng iba pa kung paano lalabanan ng mga puwersa ng kaaway, bumuo ng kanilang sariling mga base. At iba pang mga problema. Paano sila magkakaroon ng oras upang malaman ang tungkol sa mga bagay na hindi nauugnay sa kanila? Sa makatuwid, hindi alam ni Hansen at ng iba pa ang tungkol sa hover sports car hanggang ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng hover sports car. Si Hansen at ang iba pa, na matatalino, ay nakakita ng maraming bagay mula sa hover sports car. Marahil, sa isang mapayapang kapaligiran, ang isang hover sports car ay isang simbolo lamang ng katayuan, isang paraan upang ipakita ang yaman ng isang tao, at isang mamamatay na sandata upang kunin ang mga babae. Gayunpaman, hindi ito ang iniisip ni Hansen at ng iba pa. Ang kapaligirang kinaroroonan nila ay hindi nagpahintulot sa kanila na mag-isip sa direksyong iyon. Ang iniisip nila ay ang mga benepisyong may dudulot sa kanila ng ganitong uri ng hover car. Ang mga benepisyong ito ay ganap na naiiba sa kung ano ang kanilang makukuha sa isang mapayapang kapaligiran. Kailangang malaman ng isa na karamihan sa kanilang mga labanan ngayon ay nasa loob ng lungsod. Pagkatapos ng ilang taon ng digmaan, ang lungsod ay puno ng mga guho. Maraming mga lugar na hindi makapasok ang mga sasakyan. Maaari lamang silang maglakad, at ang paglalakad ay kadalasang lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, sa mas maraming mga guho, mas maraming mga lugar upang itago. Sino ang nakakaalam kung kailan lilito ang isang sniper at kikitil ng buhay ng isang tao? Gayunpaman, iba ang mga bagay sa hover sports car. Yaong mga lugar kung saan hindi madadaanan ng mga ordinaryong sasakyan, maaaring dumaan ang hover sports car nang walang problema. Bagamat may mga guho sa lupa, wala sa hangin.
Maaari silang dumaan ng ganap mula sa hangin. Kung ikukumpara sa isang helicopter, ang isang hovercar ay mas maliit sa laki at mas nababaluktot sa kadaliang mapakilos. Maaari itong magamit sa parehong hangin at sa lupa. Dahil dito, sa mga tuntunin ng pagiging praktiko, ang hovercar na ito ay mas mahusay kaysa sa modelong ito. Hindi na kailangang sabihin, ang firepower ng hover sports car na ito ay hindi rin maliit. Ito ay isang tunay na makina ng pagpatay. Sa kabilang panig, nagsagawa ng ilang simpleng drill si Huang Ping at inilapag ang sasakyan. Pagkatapos, lumabas na siya ng sasakyan. Mr. Huang, gusto namin ang lahat ng mga kotseng ito. Nakita ni Hansen si Huang Ping na lumabas at naiinip na sinabi. Ang mga sasakyang ito ay maginhawa, malakas sa depensa, malakas sa firepower, at maaari pang maglakbay sa himpapawid. Magiging tanga si Hansen kung ayaw niya sa mga sasakyang ito. Mr. Hansen, huwag kang mabalisa. Ngumiti si Huang Ping at sinabi, karamihan sa mga sasakyang ito ay inihanda para sa iyo, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Iilan lang ang itatago namin. Bukod dito, unti-unti naming ililipat ang mga sasakyang ito mula sa bansa upang matiyak na magkakaroon ng mas maraming gamit para sa kanila si Mr. Hansen. Mabuti yan, mabuti iyon. Ngumiti ng kasiya siya si Hansen. Napakagaling talaga ni Boss Huang. Mabuting tao ka, at maganda ang mga produkto mo. Haha, ngumiti si Huang Ping at sinabing, ang mga sasakyang ito, bilang karagdagan sa mga function na ngayon, ay maaari ding maglakbay sa tubig. Talagang magagamit ang mga ito sa lahat ng direksyon. Ito rin ang pinakabagong produkto ni Mr. Huang. Umaasa si Mr. Huang na magagamit ni Mr. Hansen ang mga sasakyang ito sa larangan ng digmaan upang ipakita ang husay ng mga sasakyang ito. Ito talaga ang ideya ni Huang Feng. Ang mga sasakyang ito ay mga produkto din ng kumpanyang Spacetime Car. Natural na alam ni Huang Feng na maraming mga dayuhang kumpanya ang hamarang sa balita ng kanilang mga hover na sports car. Sa makatuwid, naisip ni Huang Feng si Hansen at nais na makahanap ng isang pambihirang tagumpay dito. Ang negosyo ng mga baril ay madalas na pinaka-kumikita. Si Huang Feng ay natural na ayaw sumuko sa lugar na ito. Sa makatuwid, idinisenyo niya ang kotse na ito na maaaring magamit sa larangan ng digmaan. Bukod dito, magagamit niya ito para ipakilala ang reputasyon ng kanyang sasakyan. Iyon ang totoong katanyagan na kakalat. Please rest assured, Boss Huang. Tiyak na hindi namin siya pababayaan. Mabilis na saad ni Hansen. Hindi niya inaasahan na ang sasakyang ito ay makakabiyahe sa tubig. Ano pa ang hindi magagawa ng sasakyang ito? Ito ay isang all-rounder na kotse. Kung hindi niya gagamitin ng husto ang kotseng ito, talagang ibibigo niya ang pagmamahal ni Huang Feng sa kanya. Masayang tumango si Huang Ping nang makita ang pangako ni Hansen. Sa katunayan, bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Huang Feng, natural na alam ni Huang Ping kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Sa makatuwid, sa mga darating na araw, hahayaan niyang malantad ng husto ang sasakyang ito. Gagamitin niya ang mga ito para talunin ang kalaban hanggang sa matakot sila. Pagkatapos nito, nagsimula ang lahat upang ayusin ang pagbabawas. Ang pagbabawas ay simple, isang tao sa bawat kotse ang kailangan lang na magmaneho palayo ng direkta. Dahil ang sasakyang ito ay maaari ding maglakbay sa tubig, madali itong magmaneho mula dito hanggang sa dalampasigan. Pagbalik nila, hindi na makapaghintay ang mga tauhan ni Hansen na subukan ang mga sasakyang ito. Mabuti kung hindi nila makikita ang gayong magandang sasakyan karaniwan. Ngayong nakita na nila ito, nangangati ang kanilang mga puso. Kinabukasan, habang pinag-uusapan nina Hansen at Huang Ping kung paano gamitin ang mga sasakyang ito para salakayin ang kaaway, may dumating upang iulat na ang mga nakapaligid na puwersa ay muling nagkaisa at inaatake sila. Nagkatinginan sina Hansen at Huang Ping. Nakita nilang dalawa ang ngiti sa mga mata ng isa't isa. Para sa ganitong uri ng pagkubkob, hindi masyadong natakot sina Hansen at Huang Ping. Kung dati, kinakabahan si Hansen sa harap ng napakaraming tao. Hindi man siya natatakot, siguradong nag-aalala at kinakabahan ang kanyang puso. Gayunpaman, ito ay ganap na naiiba ngayon. Hindi lang sila Huang Ping at ang iba pa bilang mga katulong, ngunit higit sa lahat, sa panahong ito, si Huang Feng ay nagdadala ng mga supply sa kanila.
Ngayon, sila ay nasa itaas ng mga nakapaligid na puwersa sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan. Kasama ng kanilang personal na kakayahan sa pakikipaglaban, ano ang dapat ikatakot? Dumating sila sa tamang oras. Nakangiting sabi ni Hansen, nandito pa rin kami nag-iisip kung paano sila tatalunan, pero nauna sila. Parang dapat maghayganti sila sa naunang pagkatalo. Sa katunayan, sa huling pagkakataon, maraming puwersa ang nagsanib puwersa upang palibutan at lipulin ang mga puwersa ni Hansen. Malapit na silang magtagumpay. Sa huli, dahil sa pagdating ni Huang Ping at ng iba pa, sa wakas ay nabigo ang magkasanib na puwersa. Hindi lang sila nabigo na wasakin ang puwersa ni Hansen, ngunit marami rin silang natalo. Pagkatapos ng panahong ito ng pagsasaayos, ang mga puwersang iyon ay nakatanggap din ng mga reinforcement sa mga tuntunin ng mga tauhan at armas. Hindi lamang nakabawi ang kanilang lakas, ngunit mas malakas din ito kaysa dati. Pagkatapos maging mas malakas, natural na gusto nilang ibalik ang dati nilang mukha. Sa makatuwid, ang mga pinuno ng mga puwersang iyon, pagkatapos ng ilang talakayan, ay muling nagsanib puwersa upang palibutan at lipulin ang base ni Hansen. Hindi tulad ng huling pagkakataon, lumawak ng husto ang base area ni Hansen. Karamihan sa lugar na ito ay inagaw mula sa mga kamay ng mga puwersang iyon. Dahil dito, lalo pang nalungkot ang mga puwersa sa paligid, at mas gusto nilang sirain ang puwersa ni Hansen. Kabanata 1959. Tumanggo si Huang Ping at sumang-ayon, tama. Noong nakaraan, hindi kami naghanda ng sapat na mga armas at kagamitan, ngunit iba na ngayon. Sa panahong ito, sapat na ang mga armas at kagamitan na inihanda namin. Kahit na hindi sila pumunta sa amin, pupunta kami sa kanila. Ngayon na sila ay nagkusa na pumunta sa amin, ito ay mas mabuti. Oo, tumanggo si Hansen na may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala sa kanila ang babalik. Pagkatapos nito, tinawag nina Hansen at Huang Ping ang kani-kanilang mga pangunahing miyembro. Nagtipon ang lahat upang pag-usapan kung paano lalabanan ang laban na ito. Ang lahat ay hindi nag-iisip tungkol sa kung paano protektahan ang kanilang sarili, ngunit kung paano i-maximize ang bilang ng mga kaaway na maaari nilang alisin. Gamit ang mga sandata at kagamitan na ito, kung naisip lamang nila kung paano protektahan ang kanilang sarili, kung gayon hindi na kailangan para sa kanila na ituloy ang anumang bagay. Sa kabilang panig, maraming mga kolyadong puwersa ang nakabuo ng isang pagkubkob, pinalibutan ng mga puwersa ni Hansen mula sa lahat ng direksyon. Ang Hansen na ito ay talagang kamangha-mangha. Akala ko noong una ay ganap na malilipol ang kanyang mga tao at puwersa sa nakaraang pagkubkob at panunupil. Hindi ko inaasahan na hindi lamang sila nakaligtas, ngunit napatay din nila ang marami sa ating mga tao. Ilang kilometro ang layo mula sa istasyon ng Hansen, isang lalaking nakasuot ng camouflage ang nakaupo sa isang tangke, humihit-hit ng sigarilyo sa kanyang bibig. Walang bakas ng pagkakakilanlan sa damit ng camouflage. Bagamat alam ng lahat kung saang bansa sila nagmula, kailangan pa rin nilang gumawa ng ilang gawain sa mukha. Lahat sila ay pumasok sa bansang ito bilang mga boluntaryo, kaya natural, hindi sila magsusuot ng mga damit at kagamitan na maaaring makilala ang kanilang pagkakakilanlan. Sa tabi ng lalaking ito, may isa pang tangke. Katulad nito, may isang tao na nakaupo sa ibabaw nito. Napaka-relax ng ekspresyon niya. Ang swerte kasi nila. Saktong dumating ang mga reinforcements namin at nahuli kami. Kung hindi, paano kami natalo? Malinaw, ang taong ito ay hindi pa rin kumbinsido tungkol sa pagkatalo ng koponan ni Hansen noong nakaraang pagkakataon. Natalo lang sila dahil nahuli sila. Kung sila ay pinaghandaan ng maaga, tiyak na hindi sila matatalo noong nakaraan. Ngunit ngayon, nakapaghanda na sila bago dumating. Kaya naman, tiwala siya na sa pagkakataong ito, tiyak na lilipulin nila ang mga puwersa ni Hansen. Sino sa tingin mo ang mga reinforcement nila? Tanong ng nagsalita kanina. Hindi ko alam. Sabi ng kausap, matagal na kaming nag-imbestiga, pero hindi namin nalaman ang identity ng mga taong iyon. Parang napaka-mysterious nila. Kung ako ang tatanungin mo, dapat kamukha sila ni Hansen. Sinadya lang nilang mag-mystify. Hindi naman ganoon kalaki ang totoong lakas nila. Mahirap sabihin yan. Ang unang nagsalita ay nagsabi, narinig mo rin, tama ba? Pagkatapos magsanib puwersa ang mga taong iyon,
Lumaban sila sa paligid ng base ng mga Amerikano at napatay ang marami sa kanilang mga tao. Kahit na ang commander ay pinaslang nila, siguradong may lakas sila. Masyado kasing pabaya ang lokong yun. Hindi niya inaasahan na aatake si Hansen sa periphery ng station niya. Well, sana nga, kung tutuusin, hindi naman masyadong sineseryoso ng dalawa ang naunang kabiguan. Hindi pa banggitin na ang panalo at pagkatalo ay karaniwan sa digmaan, naramdaman din nila na ang paraan ng kanilang pagkatalo noong nakaraan ay higit pa sa isang pagkakataon. Hindi dahil hindi sila kasing lakas ng mga tao ni Hansen. Dapat malaman na ang koponan ni Hansen ay isang baguhan lamang. Kahit naglakas loob silang lumaban at may lakas, mababa pa rin ang tingin nila sa kanila. Bukod dito, sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan, nauna sila sa koponan ni Hansen. Kaya, hindi nila inilagay ang koponan ni Hansen sa kanilang mga mata. Sa isang sanggang bahagi ng kalsada, kumaway ang dalawang lalaki at pumunta sa magkaibang direksyon. Sila ay kabilang sa dalawang magkaibang puwersa, at maraming tao ang sumusunod sa likod ng kanilang mga tangke. Sa pagkakataong ito, sabay na ilulunsad ang pag-atake sa base ni Hansen mula sa iba't ibang direksyon. Siyempre, may iba pang mga puwersa sa ibang direksyon, at ang mga pinuno ng mga puwersang ito ay halos hindi gaanong tumingin sa puwersa ni Hansen. Tanging ang American team, na nakaranas ng malaking pagkatalo sa mga kamay ni Hansen noong nakaraang pagkakataon, ang nakadama ng labis na pag-iingat sa pag-ataking ito. General, dapat ba nating bigyan ng babala ang iba? Tanong ng katabi ng bagong commander ng puwersang Amerikano sa kanyang superior sa mahinang boses. Siya ang nakakaalam ng lakas ng labanan ng puwersa ni Hansen. Ngayon, naramdaman din niya na tila hindi sineseryoso ng ibang puwersa ang koponan ni Hansen. Medyo nag-aalala ang Deputy General na may masamang mangyari, kaya tinanong niya ito. Bakit natin sila babalaan? The new commander said without turn his head, kahit sabihin natin sa kanila, hindi sila maniniwala sa atin. Sa halip, iisipin nila na wala tayong silbi at natatakot tayo sa team ni Hansen. Mas mabuting hayaan na sila mismo ang magdusa, sa kanila malalaman ang totoong lakas ng team ni Hansen. Kung ganoon ang kaso, hindi ba ito makakaapekto sa huling resulta? Sabi ng Deputy General. Ayaw niyang bigyan ng babala ang ibang puwersa dahil sa kabaitan. Sa katunayan, sa panahong ito, ang iba't ibang puwersa sa bansang ito ay nakikipagkompetensya sa bawat isa. Imposibleng maging mabait siya sa ibang puwersa. Nag-aalala lang siya na kung ang ibang puwersa ay makaranas ng masyadong maraming pagkalugi, maaapektuhan nito ang buong operasyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang layunin sa oras na ito ay napakasimple. Naganap na sirain ang puwersa ni Hansen at maghiganti sa huling pagkakataon. Hindi. Kinaweyan ng bagong commander ang kanyang kamay. Kinaweyan ng bagong commander ang kanyang kamay at sinabing, hindi alam ng iba ang lakas ng puwersa ni Hansen, pero alam natin. Nakagawa na tayo ng sapat na paghahanda sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi na natin hahayaang umalis si Hansen at ang kanyang mga tao. Mabuti na lang at hindi alam ng ibang puwersa ang sitwasyong ito. Maaari nating hayaan muna silang sumulong at ubusin ang kanilang lakas at ubusin sila ni Hansen. Pero dati, we agreed to attack at the same time. Magpo-protesta ba ang ibang puwersa dahil dito? Nag-aalalang sabi ng Deputy General. Paano kung magprotesta sila? Ano ang magagawa nila sa atin? The new commander said disdainfully, pagdating ng time, sasabihin natin na naambush tayo sa kalsada. Maniwala man sila o hindi. Anyway, binigay na sa kanila ang rason. Tandaan mo, sa lugar na ito, kung sino ang mas malakas ang may final say. Kahit kasinungalingan, yung iba hindi maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Bukod dito, lahat sila ay ating mga kaaway. Hindi lang si Hansen, pati yung iba. Naiintindihan mo ba? Panipi, naiintindihan. Mabilis na tumango ang Deputy General at sinabing, "Siyempre, alam niya ang sitwasyong ito. Naririto ang lahat upang maghanap ng mga benepisyo para sa bansang nasa likod nila. Dahil sila ay kabilang sa iba't ibang bansa, lahat ay nasa isang mapagkompetensyang relasyon. Hindi masamang sabihin na magkaaway sila." Tumango ang bagong commander, pagkatapos ay biglang ngumiti at sinabing, "Bukod dito, hindi tiyak kung makakaalis ang ibang puwersa sa lugar na ito ng buhay. Paano nila tayo hihingi ng paliwanag?
General, ang ibig mo bang sabihin ay papatayin silang lahat ng mga tao ni Hansen? Ganyan ba kalakas ang mga tao ni Hansen? Tanong ng Deputy General. Bagamat alam din niyang napakalakas ng mga tao ni Hansen, hindi madaling talunin at patayin ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Maging sila ay mahihirapang gawin ito. Siguro mas malakas sila kaysa sa iniisip mo. Seryosong mukha ang sinabi ng bagong commander, naranasan na natin ang kanilang lakas noon. Napakalakas nila, at saka matagal na nating inimbestigahan ang mga reinforcement nila, pero hindi pa rin natin alam ang pinanggalingan nila. Ang alam lang natin ay grupo sila ng mga Asyano. Sino ang nagpadala sa kanila, at saang bansa sila galing, hindi pa rin natin alam hanggang ngayon. Panipi, sa pagsasalita tungkol dito, huminga ng malalim ang bagong commander at sinabing, higit sa lahat, ang mga bagong armas na inilabas nila ay isang bagay na hindi pa natin nakikita. Bukod dito, ang mga armas na iyon ay napakalakas, na sapat para sa amin upang maging mas maingat. Tandaan, sa pagkakataong ito, hindi lamang natin kailangang lipulin ang mga puwersa ni Hansen, ngunit kailangan din nating sakupin ang kanilang mga bagong kagamitan. Ang mga dalubhasa sa armas sa bansa ay labis na interesado sa kanilang mga bagong armas. Sa pagkakataong ito, kailangan nating ibalik. Panipi, sa pag-iisip tungkol sa lakas ng mga bagong sandata, hindi napigilan ng adjutant ang pagsipsip ng malamig na hangin. Sa katunayan, wala silang ganoong kalakas na armas, ngunit nasa kamay sila ng grupo ni Hansen. Malinaw din ang adjutant tungkol sa pinagmulan ng grupo ni Hansen. Sa lohikal na pagsasalita, wala silang kakayahang makakuha ng gayong makapangyarihang mga armas. Sa madaling salita, malamang na ang mga armas na ito ay dinala ng kanilang mga reinforcement. Gayunpaman, huwag masyadong mag-alala. Sa pagkakataong ito, ginawa na namin ang buong paghahanda. Hindi lamang ang mga armas at kagamitan ay na-update, ngunit mayroon din kaming mas maraming tao. Kahit na ang mga tao ni Hansen ay may mga reinforcement at bagong armas, hindi pa rin sila makakatakas sa kapalaran ng pagkalipol. Ngumiti ang bagong commander at sinabing, higit pa rito, may ilang handa na kanya na kumpay para tulungan tayong ubusin ang lakas ng mga tao ni Hansen. Sa makatuwid, ang huling tagumpay sa pagkakataong ito ay sa atin na. Oo, tumango rin ang Deputy General bilang pagsang-ayon. Siyempre, alam niya kung sino ang cannon fodder na sinasabi ng kanyang superior. Sa katunayan, ang mga ignorante na mga taong iyon ay mayroon lamang mga kwalifikasyon upang maging kumpay ng kanyan. Ang huling tagumpay ay pag-aari lamang ng Estados Unidos. Pagkatapos ng labanang ito, hindi lamang ang mga puwersa ni Hansen ang malipol, ngunit ang iba pang mga puwersa ay mapipinsala din ng husto. Masasabing mula ngayon, ang Estados Unidos na ang magiging pinakamalakas na puwersa sa bansang ito. Masasabing ang labanang ito ay isang magandang bagay lamang na pumatay ng maraming ibon gamit ang isang bato. Sa pag-iisip nito, lumuwag din ang puso ng Deputy General, nang walang pag-aalala at kaba mula noon. Kabanata 1960, mabilis na lumapit ang mga kolyadong puwersa sa paligid ng kampo ni Hansen. Naging maingat din sila, bagamat hindi inakala ng maraming tao na napakalakas ng grupo ni Hansen, nagawa pa rin nilang itatag ang kanilang sarili sa lungsod sa loob ng mahabang panahon. Bagamat tiwala ang mga kolyadong puwersa na kaya nilang talunin si Hansen at ang kanyang mga nasasakupan, ayaw nilang makaranas ng napakaraming pagkatalo sa proseso. Gayunpaman, ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugan na walang mangyayari. Biglang napagtanto ng isang team na sumusulong na sa isang mataas na gusali sa dikalayuan, may isang tao na may dalang isang bagay na tila isang rocket launcher. Pinaputukan sila ng tao. Mag-ingat ka, may rocket launcher, sigaw ng isang sundalo. Ang taong nagtatago sa tangke ay walang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaling ang direksyon ng kanyan, gusto niyang barilin ang kakalusob. Kung tutuusin, sa loob-loob niya, hindi dapat sa kanya nakatutok ang rocket. Sa ganoong kalayuan, hindi banggitin kung maaari itong tumama sa kanya, kahit na gawin ito, ang kanyang tangke ay hindi madaling masira. Ang rocket ng kabilang panig ay dapat nakatutok sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung sa kanya iyon itinutok, natatakot siyang wala itong magagawa. Kanina pa kita hinahanap, naglakas loob ka talaga na magpakita.
I'll let you have a taste of my rocket launcher. Bulong ng tank commander sa tank sa sarili. Kasabay nito, patuloy niyang inuutusan ang commander ng tangke sa tabi niya na lumingon. Gayunpaman, sa oras na ito, natuklasan niya sa pamamagitan ng observation port na ang isang cannonball na may puting buntot ay lumilipad patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Tatamaan ba talaga tayo? Ang commander ng tangke ay tumawa ng masama. May sira ulo mo. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, tinamaan na ng artillery ang tangke. Kaagad, ang tangke ay hindi nagkaroon ng kahit kaunting pagtutol. Sa sandaling ang artillery shell ay nakipag-ugnayan dito, ito ay direktang nabasag sa libu-libong piraso. Ang buong tangke ay direktang sumabog, at ang malaking metal na kanyan ay direktang pumutok sa kalangitan. Naapektuhan din ang iba pang mga sundalo na gumagalaw kasama ang tangke. Ang mga fragment ng tangke ay patuloy na tumama sa mga tao sa paligid nito. Bilang karagdagan, ang shockwave ng pagsabog ay nagpalipad din sa kanila. Sa isang maikling sandali, isang tangke, ilang mga sundalong tangke sa loob nito, at mahigit 10 sundalo sa paligid nito ang nagwakas sa kanilang buhay sa gitna ng tunog ng mga pagsabog. Para naman sa mga sundalo na medyo malayo sa tangke, nang makita nila ang eksenang ito, lahat sila ay natigilan. Hindi nila akalain na makakakita sila ng ganoong bagay. Kailan naging napakalakas ng mga rocket launcher? Dapat itong malaman na ang mga tangke na ito ay patuloy na napabuti. Medyo malakas ang kanilang defensive capabilities. Ang mga normal na rocket projectiles ay hindi magdudulot ng anumang pinsala sa kanila. Kahit na ang rocket launcher ay napakaswerte at tumama mula sa isang napakahirap na anggulo, kadalasan ay magdudulot lamang ito ng pinsala sa mga tangke na ito. Hindi pa nila nakita o narinig man lang ang isang sitwasyong tulad nito kung saan ang mga tangke ay direktang pinasabog at nabasag sa pira-piraso, lalo pa itong nakita noon. Kung ibang tao ang nagsabi sa kanila ng ganoon, tiyak na iisipin nilang nagbibiro ang kausap. Gayunpaman, ngayong nakita na nila ito ng kanilang mga mata, bagamat mahirap pa ring tanggapin, malinaw na naunawaan nila na ang lahat ng ito ay totoo. Bukod dito, nangyari ito sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Ito, ang kapangyarihang ito ay masyadong malakas. Nauutol na sabi ng isang sundalo. Diyos ko, anong uri ng sandata ito? Paano ito magiging napakalakas? Ang isa pang sundalo ay patuloy na gumuhit ng isang krus sa harap ng kanyang dibdib habang tinitingnan niya ang nasusunog na tangke at sinabing may gulat na ekspresyon. Huwag masyadong mabilis, magpatuloy sa pagsulong. Sa oras na ito, ang commander ng pangkat ay tumayo at sumigaw ng malakas. Bagamat nabigla rin ang commander at nahirapang tanggapin, siya pa rin ang commander kung tutuusin. Siya ay nasa larangan ng digmaan ng higit sa isang beses. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin sa oras na ito. Nabigla man siya ay hindi niya ito ipapakita. Siyempre, sa puso niya, tumaas ng isang level ang banta kay Hansen at sa iba pa. Mag-ingat ka, pansinin mo ang paligid mo, nakapasok na tayo sa sphere of influence nila. Malakas na sabi ng commander. Hindi man niya sabihin, naging maingat ang mga tao sa paligid niya. Kung tutuusin, medyo malakas ang kapangyarihan ng kanyan kanina. Ayaw nilang tamaan ng ganyang kanyan. Kung ang kanyan ay maaaring pasabugan ng isang tangke, kung ito ay tumama sa kanila, sila ay maaaring direktang maging pulbos. Ang mga katulad na sitwasyon ay nilalaro sa maraming direksyon ng sabay-sabay. Kahit na ang halaga ng armas na dinala ni Huang Ping ay talagang medyo sobra-sobra, kailangang sabihin na ang epekto ay medyo maganda. Walang tangke ang makatiis sa gayong kanyan. Ang dalawang panig ay hindi pa opisyal na lumaban, ngunit ang panig ni Hansen ay nagdulot na ng maraming pagkatalo sa kalaban. At ang pagkawalang ito ay hindi lamang napakita sa pagkasira ng mga tangke at pagkamatay ng mga sundalo, ngunit higit sa lahat, nagdulot din ito ng malaking epekto sa psikolohikal sa mga natitirang sundalo. Sa orihinal, ang mga sundalong ito na kumubkob sa mga puwersa ni Hansen ay napaka-relax. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, ang mga puwersa ni Hansen ay ipinanganak lamang sa ligaw, ngunit sila ay orthodox. Bilang karagdagan, sa mga tuntunin ng mga numero, mayroon silang isang mahusay na kalamangan. Ang kabuuang bilang ng mga kolyadong puwersa ay tiyak na higit pa sa mga puwersa ni Hansen. Pinakamahalaga, sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan,
sila ay mas mahusay kaysa sa mga puwersa ni Hansen. Kadalasan, kapag nagawa nilang matamaan ang mga puwersa ni Hansen at maging sanhi ng pagkatalo, hindi sila matamaan ng puwersa ni Hansen at maaari lamang silang tumama. Sa ilalim ng gayong paghahambing, ang kalooban ng lahat ay natural na nakaka-relax. Pero ngayon, halatang iba na. Hindi banggitin ang bilang ng mga tao sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan, nalaman nilang tila nawala ang kanilang kalamangan. Ang rocket launcher ng kaaway ay mas malakas kaysa sa kanilang panig. Hindi bababasa, ang rocket launcher sa kanilang panig ay hindi maaaring pasabugan ang kanilang sariling mga tangke sa ganoong kalayuan, ngunit ang panig ni Hansen ay magagawa. Ito ay isang napakalinaw na paghahambing, at ito ang unang sandata na nakita nila sa panig ni Hansen. Sino ang nakakaalam kung ang panig ni Hansen ay may mas malalakas na armas? Sa pag-iisip na maaaring nasa ilalim sila ng baril ng kalaban anumang oras, nakaramdam ng kaunting takot ang mga sundalong iyon. Ang mga puso ng ilang tao ay napuno na ng kaba at maging ng takot. Tungkol naman sa pinakamabagal na puwersa ng Amerika, hindi pa sila nakakaranas ng ganoong pag-atake. Gayunpaman, alam na nila ang tungkol sa sitwasyon ng iba pang puwersang inaatake. Itinaas din nila ang kanilang pagbabantay. Gayunpaman, hindi na sila nagulat nang nawasak ang mga tangke. Dapat malaman ng isa na ang rocket launcher ni Hansen ay sinira ang kanilang sasakyang panghimpapawid noon. Maaari pa nga nitong sirain ang isang sasakyang panghimpapawid ng direkta, kaya hindi mahirap tanggapin na maaari nitong sirain ang isang tangke ngayon. Dahil sa naunang insidente, ang mga dalubhasa sa armas sa kanilang bansa ay labis na interesado sa mga armas na nasa kamay ni Hansen. Sa pagkakataong ito, nais ding kunin ng mga sundalong ito sa frontline ang ilan sa mga armas sa mga kamay ni Hansen. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, ang mga kalyadong puwersa ay sinulsulan at inorganisa pa rin ng mga Amerikano. Inakala ng ibang puwersa na hindi nila kayang lunukan ang naunang pangyayari, kaya nagiganti sila. Sa katunayan, ang kanilang mas mahalagang gawain ay sakupin ang mga armas na iyon. Ang mga Amerikano ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagsasaliksik ng mga armas. Tanging kapag ang mga armas ay mas advanced kaysa sa mga armas ng ibang mga bansa, maaari silang palaging gumawa ng inisyatibo sa larangan ng digmaan at patuloy na gawin ang kanilang negosyo sa armas. Kung hindi, kung masyadong luma na ang iyong mga armas, sino ang bibili nito? Sa makatuwid, ang gawaing ibinigay sa mga sundalong ito sa frontline sa pagkakataong ito ay sakupin ng ilan sa mga armas na iyon anuman ang maaari nilang sirain ang puwersa ni Hansen o hindi, upang mapag-aralan ito ng mga eksperto sa kanilang bansa. Siyempre, hindi sinabi ng mga Amerikano sa ibang puwersa ang tungkol sa misyon, kaya natural, hindi alam ng ibang puwersa ang tungkol dito. Ipaalam sa lahat na mag-ingat. Gayun din, kung makakita ka ng mga tao mula sa puwersa ni Hansen, agad na pumutok at sirain sila, sabi ng bagong Amerikanong commander sa kanyang adjutant. Hanggat nakikita nila ang mga tao mula sa puwersa ni Hansen, dapat nilang sirain ang mga ito. Sa ganitong paraan lamang nila maaagaw ang mga armas sa kanilang mga kamay. Oo, Ginoo, sagot ng adjutant. Alam na rin niya ang tungkol sa misyon sa pagkakataong ito, kaya hindi na siya nagulat sa utos ng kanyang superior. Gayunpaman, ang ikinalulungkot nila ay hindi sila nakatagpo ng anumang mga pananambang o pag-atake mula sa mga puwersa ni Hansen. Siguro dahil sila ang huling umalis kaya hindi nagpakita sa paningin nila ang puwersa ni Hansen. Gayunpaman, ang bagong commander ay hindi masyadong nababalisa. Sa anumang kaso, ang kanilang target sa oras na ito ay ang base ni Hansen at ng iba pa. Ang labanan na ito ay magsisimula ng maaga o huli. Ilang oras na lang, kaya pa rin nilang agawin ang mga armas na iyon. Unti-unting lumipas ang oras, dahil sa takot sa mga sandata na nasa kamay ni Senador at ng iba pa, ang bilis ng pagsulong ng mga puwersang iyon ay mas mabagal at mas maingat. Pagkatapos noon, nagsimulan na ring tambangan ng mga tao ng paksayo ni Hansen ang mga tao ng mga paksayo na ito. Nagsimula na ring maglaban ang magkabilang panig. Gayunpaman, ang mga laban na ito ay halos para lamang sa palabas. Walang masyadong nasawi sa magkabilang panig. Gayunpaman, alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang isang mas matinding labanan ay magaganap maaga o huli. Pagkatapos ng lahat, dahan-dahan na nilang pinaliit ang buong paligid,
na nag-iiwan ng mas kaunting puwang para kay Hansen at sa iba pa upang manyobrahin. Pagdating ng oras, si Hansen at ang iba pa ay maglulunsad na ng matinding pagtutol. Ang mga puwersa ni Hansen ay naglagay na ng mga depensibong linya sa maraming lugar ayon sa mga utos ni Hansen at Huang Ping. Naghihintay sila sa pagdating ng iba pang puwersa. Malapit nang sumiklab ang isang malaking labanan.